Pasensya na. Boss. Nahuli ako. Itong bata ay iniiwan ko sa'yo. Sa hula ng langit. Siya ang makakapagligtas sa kaharian ng dragon. Anong pangalan ng batang ito? Kailangan itago ang pangalan. Maaari mo siyang tawaging Uwak. Ay. Xiao Bao, tapos na ba ang tungkol sa mga gising? Huwag mag-alala, Lolo. Naghihintay na lang kami bukas para ipasa ang simbolo sa taas. Kailangan pa rin ang tulong ng iyong tatay. Siya ang pumatay sa tatay ni Wuya at tumulong sa iyo na kunin ang simbolo. Pagkatapos noon, titignan ng taong iyon ang token. Gagawin kang isang nagising. Ang angkang ito ay makakabangon muli. Tatay, halika. Uminom tayo. Walang ibang problema, di ba? Bakit ka matatakot? Sa kanila, ulila at balo lang siya. Kung may opinyon ka, pati tatay mo, papatayin ko rin. Sarili mong pinapasok. Pati ikaw, papatayin ko. Pinatay niyo ang tatay ko. Siyempre, nandito ako para maghiganti. Huwag mo akong patayin. Malapit na maging gising ang anak ko. Hindi mo kayang harapin ito. Ikaw ba ang nagising? Noong ako'y 16, nakapatay ako ng 2. Ikaw. Anong nangyari? Ano talaga ang nangyari? Magsalita ka. 5 segundo na ang nakalipas. Patay na ang tatay mo at lolo mo. Pero huwag kang masyadong mag-alala. Bukas, magsasama-sama na ang buong pamilya ni Zhang. Papalitan ko ang iyong pagkatao. Humingi ng tulong sa iba pang mga nagising. Ang pangalan ko ay Uwak. Nakatira ako sa mundong ito ng pulbos at abo. Nang mawala ang araw 200 taon na ang nakalipas. Ang buwan ay naging dugong pula. Karamihan sa mga tao ay nagbago dahil sa pagdapo ng dugo. Naging malupit na mga tagapagbago. Nagsimula silang magpatay ng tao. Sa kabutihang palad, ilang tao ang nagising sa kanilang kamalayan. Naging malalakas na mga gising. Sa kanilang pamumuno, ang mga tao sa iba't ibang lugar ay nagtayo ng mga matibay na kuta na puno ng yaman. Ginagamit ang mga lungsod upang labanan ang mga nagbabago. Kaya't ang mga nasa loob ay nagtatamasa ng kaayusan at liwanag. Sila ay nagmamay-ari ng katangian ng mga aristokrata, habang ang mga nasa labas ay tinatawag na mga mahihirap. Hindi lang kailangang mabuhay sa mga lupang walang yaman. Kailangan din nilang laging mag-ingat sa mga nagbabago na sumalakay. Akala ng amang-amahan ko na makakapasok ako sa lungsod bilang isang nagising. Hindi niya inasahan na magdadala ito sa kanya ng kapahamakan. Bakit ang tagal mong nakauwi? Nagpunta akong maghiganti para kay ama. Ilang tao ang pinatay? 16 na tao mula sa pamilya ni Zhang Xiaobao. 2 taon. Ang layunin namin sa pag-ampon sa iyo ay para sana maalagaan ka hanggang sa huli. Gusto mo bang paalisin ako, ina? Hindi ka na talaga mananatili dito. Umalis ka na, gawin mo ang mga bagay na nais mong gawin. Magpakatotoo ka man o maghiganti. Basta huwag ka nang babalik. Ang nagdala kay Zhang Xiaobao ay sina Chen Su at King King. Sa kasalukuyan, nakaupo sila sa karwahe, papasok sa lungsod. Sa kanilang mga mata, ito ang tunay na uwak. At ang kailangan kong gawin ay magtago bago sila pumasok sa bayan. At hanapin ang pagkakataon upang patayin ang peking ito. Uwak, bakit parang may iniisip ka? Namimiss mo ba ang bahay? Ate Jingjing, pinatay ng masasamang tao ang pamilya ko kahapon. Sino ang may ganitong lakas ng loob na mang-insulto? Ang taong pinili ng boss ay tao ng amin ngayon. Alam niyang mayroon akong Qian Qiao Lok na makakapagbigay sa akin ng pagkakataong makapasok sa lungsod. Kaya madalas niya akong binabantaan. Sinasabi niyang kung hindi ko ibibigay ang mga bagay, papatayin niya ang buong pamilya ko. Ang hayop na ito, hindi ko akalain na talagang gagawin niya ito. Sobrang labis na ito. Tutulungan ka namin ni Ate Ke na makuha ang katarungan. Nandito na tayo sa pintuan ng bayan. Ano man ang kailangan, pag-usapan natin sa loob. Miss Chen, finally nandito ka na. Siguradong napagod ka sa biyahe. Nagtatrabaho para sa boss. Walang masyadong pagod. Pakiusap na. Isama mo ako sa lungsod. 5 araw na akong walang kinakain. Buksan mo na. Hindi na ako kapareho ng mga insekto nyo. Mabilis, pumunta ka sa gwardiya at pumirma.
Huwag mag-aksaya ng oras. Baka magkaproblema pa. Marunong ka bang bumasa? Isulat mo lang ang pangalan mo sa pinakailalim. Ah, kaya ko yun. Putang inang uwak. Maghintay ka lang. Hintayin mong makapasok ako sa lungsod at maging isang gising. Kamatayan ka at ang nanay mo. Tapos na ako, kuya. Salamat sa tulong. Hindi ito tama, may problema ka. Anong problema? Elenan, Ang problema ay hindi ka uwak. Kundi ikaw nakamamatay na bagay. Malapit na sanang makapasok sa bayan. Bakit hindi mo ako pakakawalan? Ang ika-6 na alituntunin ng Assassin's Creed, ang pinakaligtas na lugar. Sa totoo lang, siya ang pinakaangkop na gawin. Tita King, tulungan mo ako. Siya yung baliw na pumatay sa buong pamilya ko. Palayain mo ang uwak. Pinayagan kitang umalis. Kung hindi, sasama ka rin sa amin sa kamatayan. Ako talaga ang tunay na uwak. Yung taong ito ay nagpapanggap. Kung magbubulgar ka, tatawag ako ng uwak. Ang simbolo ay makapagpapatunay ng aking pagkakakilanlan. Ito ay nakuha ko 2 taon na ang nakalipas sa disyerto. Inutusan ako ng boss na babae. Batay sa simbolo. At tingnan mo, isa sa kanila ay magalang. Samantalang ang isa ay halatang mababang uri. Agad na mag-utos na bumaril. Sino ako, wala kang karapatang magpasya. Paalala lang. Ang baril ay isang makapangyarihang bagay. Ngunit hindi lahat ay natatakot dito. Hindi na pwedeng barilin. Kung hindi, sabog ang dinamita at lahat tayo ay mamamatay. Dahil hindi kayo makabaril. Hayaan ko silang magkaisa bilang pamilya. Mukhang wala na talaga akong swerte, Jai Jai. Ikaw ang unang tao na naging mabuti sa akin. Salamat sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin. Maswerte ka pa rin. Sa susunod na buhay, sana makatagpo pa rin kita, isang mabuting ate. Mas lucky ka pa kaysa lolo mo. Noong kahapon, sa kamay ko, namatay sila sa loob ng 3 segundo. Pero huwag mag-alala. Agad kitang dadalhin para makita sila. Sumpa, ang biyang bundok. Naglakas loob kang palakasin ang kaluluwa ng katuman. Ang mga nagising sa lakas. Walang duda, mamamatay ang mga ordinaryong tao sa'yo. Ngunit nais kong tumaya sa isang kasanayan. Gamitin ang Fragmented Fury. Kung ayaw mong mamatay, ibaba mo ang kamay mo. Ang mga assassin ay hindi gagawa ng mga transaksyong walang kita. Dahil tiisin ko na ang iyong atake. Kung susuko ako, mawawalan ako ng kita. Kahit na napatay ko si Zhang Xiaobao. Ngunit dahil sa labis na pagdurugo, nahimatay din ako sa lupa. Kailangan kitang patayin, Xiao Bisan, sa araw na ito. Sandali, hindi mo siya pwedeng patayin. Paano tayo makakapag-report sa boss kung hindi natin siya papatayin? Hindi mo ba nakita ang tatak sa likod niya? Ito ang Malefic White Tiger. Malefic Blue Dragon. Lamang sa puwersa sa likod niya ay baka hindi pa kaya ng boss natin. Mas mabuting dalhin na natin siya sa ospital. Kumusta na ang kanyang sugat? Ginoong Chenke. Ang lalaking ito ay sobrang hindi ka panipaniwala. Hindi pa nga nakakagamot. Nabawasan na ang sugat niya. Sandali lang. Nasaan ang surgical knife ko? Maghahanap muna ako. Ganito kalala ang sugat. Di pa umaabot ng 1 oras ay gumagaling na. Ano ba talaga itong nilalang na ito? Hindi tama. Nasaan siya? Naalala kita. Kasama ka ni Zhang Xiaobao. Nanakaw pa ng kutsilyo sa operasyon. Akala ko masyado kitang minamali. Pero ang pag-activate ng skill ay talagang 0 degrees. Ang trabaho ko ay dalhin ang may hawak ng token sa lungsod. Hindi ako kasabwat ni Zhang Xiaobao. At mas naniniwala ako sa iyo kaysa kay siya. Mas naniniwala ako na ikaw ang uwak. Bakit? Yung makakuha ng token mula sa No Man's Land. Hindi ito ang uri ng duwag na basura. Kung ganon, maaari na ba akong pumasok sa lungsod at maging isang awakener? Dapat ay ayusin ka na makilala ang boss. Ngunit wala siya sa lungsod ngayon. Kaya dadalhin muna kita sa training base ng mga awakener. Tungkol sa kung makakakuha ka ng pagkakataon na maging tunay na awakener. Nasa iyo na yon. Ngunit gusto kong ipaalala sa iyo na hindi basta-basta ang lugar na yon. Kung hindi mo na kaya, dapat ay lumapit ka sa akin. Isang magandang paalala mula sa akin, na sa halip ay nagpasaya sa akin. Dahil lumaki ako kasama ang isang grupo ng mga baliw na tito. 2 taon na ang nakalipas nang payagan nila akong tumawid sa walang tao na lugar. Kaya siya ay inampon ng mga foster parents. Tungkol sa aking tunay na ama. Hindi ko siya kailanman nakita. Tio, sino ang aking tunay na ama? Ang tatay mo ay isang baliw na mas mahirap sa akin ng 100 beses. Maraming tao ang natatakot sa kanya. At marami ang gustong patayin siya. Kaya bago ka makapagbigay ng tulong sa kanya, hindi ko maaring hayaan kang makipagkita sa kanya. Kung hindi, magiging pabigat ka sa kanya. Kaya't nang dumating ako sa training base ng mga gising, nagtakda ako ng desisyon.
Gagamitin ko ang Black City bilang panimula. Upang maging emperador ng ilalim ng mundo ng Dragon Country. Wawasakin ko ang lahat ng kaaway ng aking ama. Lahat sila'y alisin. Dito ang nag-isang training ground para sa mga nagigising sa Black Mansion City. Yelel, kakarating mo lang. Nai-assign ka sa pinakamababang klase na level team 1. Huwag mong akalaing pagpasok sa lungsod, ligtas ka na. Mas malupit pa ang mga tao dito kaysa sa labas ng lungsod. Uy, nasaan ang taong ito? Patayin mo, classmates, ang ganda mo talaga. May sakit ka ba? Ang ganda-ganda nyo talaga. Tigilan mo na, loko. Huwag masyadong magpakitang gilas. Mag-ingat ka, baka magkaabala. Ganito ako tinuruan ng tito ko na magpuri. Halimbawa, ang katawan mong may kurba. Kung ilalabas mo yan sa labas ng bayan, araw-araw, hindi bababa sa 100 lalaki ang makikipag-away para sa'yo. Sige na, sige na. May mga kailangan pa akong gawin. Umalis na ako, siya ba ang baby king king? Si Zhao Xiao. Siya ang pumatay sa kapatid ko. Huwag kang mag-alala, baby. Hindi siya mabubuhay dito ng higit sa 7 araw. Si Xiao Tang. Ibigay mo sa akin. Dapat alam mo ang mga patakaran ni Zhu Xiao sa base, di ba? Alam. Huwag kang mahuli ng instruktor. Gusto kong siya mismo ang tumalon mula sa itaas ng gusaling ito. Walang problema, Zhu Xiao. Sasain ko yan. Gagawin kong maganda. Hindi ka talaga papayagang guluhin ng mga nasa taas. Kumusta, classmate? Taga si isa squad, nasa anong palapag kayo? Ang dumi-dumi mo, umalis ka na. Ang sama ng ugali mo, ang irita magtanong pa. Sige na, maghanap na lang ako mag-isa. Uy, bagong dating. Naghahanap ka ba ng daan? Ganun nga. Pupunta na ako sa report sa C-1 squad. Hoy! Kami ng kapatid ko, laging handang tumulong. Kung kayo ang magpapakita ng daan, hindi nyo kailangang mahigpit na hawakan. Para hindi ka mahulog, protektahan ka namin. Mga kapatid, sige na. Kumain na tayo, bilisan nyo. Kung hindi, wala ng pwesto sa kantina. Nagpapanggap na nagdadala. Sa totoo lang, gusto lang akong itulak ng 15 tao. Maaari ko lang sabihin na kayong mga tao sa lungsod ay talagang bata pa. Tama. Gusto ko ang seremonya ng pagtanggap sa mga bagong estudyante. Sobrang sakit. Sinasabi mo bang gagawin mo akong unang? Tingnan mo, papatayin kita. Hindi ba't ikaw ang tumulong sa akin kanina? Bakit ngayon nagpakita na ang tunay mong kulay? Ay, nagkakamali lang tayo, nagkakamali lang. Nangyari lang yun nang hindi sinasadyan. Nagmamadali kaming kakain. Kung wala namang masama, magkita-kita na lang tayo ulit. Ayos na, walang problema. Tan, basta ba tayong magpabaya sa kanya? Kahit na. Hindi mo ba nakita na may armas ang batang to? Ano ang gagawin natin? Hindi naman pwedeng magpakatanga tayo dito, di ba? Lanan. Sa ganitong matigas na kalaban, hindi ito ang tamang paraan. Kailangan ng ibang paraan. Tulad ng guro, bigyan mo ako ng isa. Dagdagan ng 5 mangkok ng kanin. Pasensya na. Lahat ng pagkain namin ay na-order na ngayon. Oh, hindi ba't ito ang bagong estudyante? Ay, talagang napakadisgrasya nito. Nakuha ko na ang lahat ng pagkain sa kantin ngayon. Nakalimutan ko na kailangan mo ring kumain. Boss, baka naman sobra na tayo. Sobra ba? Gusto kong gastusin ang pera ko kung paano ko gusto. Ay, hindi ko ginastos ang mga chopstick na ito. Maaari kitang bigyan ng pera. Salamat sa regalo mo. Gusto ko ito. Hahaha, ang taong ito ay talagang tanga. Tara, kumain tayo. Boss, ang ganda ng estilo mo sa paggastos kanina. Hindi mo ba alam kung sino ako? Para sa mga ganitong tao na hindi marunong sa buhay sa labas ng bayan, kailangan mong manlaban. Hahaha. Ang galing ng boss. Paano ka napunta dito, batang hamog? Babala ko sa'yo. Dito ang base. Huwag kang magpapasikat. Binigyan mo ako ng regalo. Nandito ako para bayaran ang utang na loob mo. Sige, sino ang nag-utos sa'yo para guluhin ako? Walang nag-utos. Gusto ko lang talagang guluhin ka dahil ayaw ko sa'yo. Ano nang masama roon? Gusto ko ang mga taong may prinsipyo. Ngayon, kakainin kita ng masaya. Sige na, sabihin mo na. Si Song Xiao. Sinabi ni Song Xiao na hayaan mong mahulog ka mula sa itaas. Kaya ganito ako. Sino ba si Song Xiao? Ano bang nagawa ko sa kanya? Si Song Xiao ay isa sa 3 Xiao ng Black Axe City. At siya rin ang leader sa akademya. Kuya Uga, hindi ko alam kung ano ang alitan nyo. Patawarin mo na ako. Sige, hanapin natin siya. Tulong, tulong. Tulong, tulong. Bata, bitawan mo siya. Itigil na natin ang nangyari ngayon.
Wala kaming hidwaan. Siyempre, pwede siyang bitawan. Ngunit sa araw na ito, kailangan mong ipaliwanag sa akin ang nangyari. Mag-ingat ka sa pagpapalakas ng bakal na balat. Baka magamit mo ang Iron Fist. Ikaw ang ikalawa kong nakitang na may ganitong kakayahan sa malapitang labanan nitong mga araw. Bakit, natatakot ka na ba? Hindi, gusto ko lang makipaglaro sa'yo. Tingnan natin kung gaano katibay ang balat mo. Nakakatuwa na makikita ang inspirasyon dito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Yung kaninang estilo ng suntok ay simpleng mga ehersisyo na itinuro sa akin ng tiyuhin ko. Hey, ano ang inspirasyon? Ang modernong martial arts ay nahahati sa mga antas, mababa, katamtaman, at mataas. At mayroon ding mga antas ng ligaya. Ngunit sa itaas ng modernong martial arts ay ang inspirasyon. Ito ay mga sandata na isinilang bago ang malaking sakuna. Bawat isa ay sapat upang baguhin ang kapalaran. Ngayon ay nauunawaan ko na. Ang kakayahang ito ay nagigising batay sa likas na katangian ng Jin. Ngunit ang matinding inspirasyon ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pag-aaral. Kailangan ko ng paliwanag mula sa iyo. Bakit sa unang araw ko, ikaw ang tumutok sa akin? Nabubuhay ka na ba sa mundo? Nasaktan mo ang dalawang tao. Gusto mo pa akong pakiusapan? Ang nangyari ngayon ay isang aral para sa iyo. Sa susunod, hindi na ito magiging ganito kadali. Bakit biglang pinatawad ni Zhong Xiao siya? Ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi matutukoy. Kung ito ay laban ng buhay at kamatayan, wala akong buong tiwala. Kaya, anong gagawin natin? Ipag-utos na bumalik ang mga buwaya. Ang lakas ni Zhong Xiao ay lampas pa sa aking inaasahan. Hindi ko inakalang. Magagawa niya ang mga teknik na itinuro sa amin ni Tito. Sayang, hindi ko magagamit ang card na yon dito. Hindi pa ngayon, hindi ko magagawa. Nasaan ang sugatan? Nasaan siya? Nandito ako. Bilis, buhatin niyo na ako pataas. Sobrang sakit na, parang mamamatay na ako. Hindi niyo alam kung gaano kagrabe ang nangyari noon. Mag-isa kong hinarap ang mahigit 100 tao. Sayang, hindi talaga kaya ng mag-isa. Inatake ako ng ilang tusong tao mula sa likod. Kaya't ang sikada sa bibig mo ay gawa nila. Kasi ako'y napagod at nahulog. Kaya't ginamit nila ang ganitong mababang paraan para sa pang-insulto sa akin. Hindi ko ito papatawarin. Ako, si Tan. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Ang palapag na ito ay pinagsama-sama ng mga bodyguard ng tatay ko. Huwag kang gagawin ng basta-basta. Ako'y nandito lang para tingnan ka. At saka magtanong ng konti. Huwag kang kabahan. May tanong lang ako sa'yo. Bakit ko dapat sabihin sa'yo? Dahil dito. Hoy, huwag. Huwag mo akong iligaw. Pakiusap. Tatawagin kitang Kuya Uwak mula ngayon. Hindi. Gusto mong malaman, Ginoong Uwak. Sasabihin ko lahat, walang itinatago. Gusto kong malaman ang tungkol kay Zhou Xiao. Ang pamilya ni Zhou Xiao ay isa sa 3 pinakamalaking pamilya sa Heifucheng. Siya mismo ay isa sa mga bihasang kabataan sa lungsod, na iba sa mga karaniwang nagigising. Ang kanyang kapangyarihan ay mula sa mitolohiya, na tinatawag na Xuan Mingjing. Maaari niyang ibalik o kahit sumipsip ng atake ng kalaban. Hindi nakapagtataka na noong araw na yon, kopyahin niya ang aking estilo ng suntok. Hindi lang yon. Mayroon siyang 3 pangunahing bihasang tauhan. Sila ay sina Crocodile, Scar, at Flower Butterfly. Lahat sila ay mga awakener na kilala sa training base. Isang Clockmaster ay mahirap ng labanan. Ngayon, may dagdag pang 3. May paraan ako na makakatulong sa iyo. Maaari mong hanapin si Xiaobai. Kung handa siyang protektahan ka, maaaring may pag-asa ka pa. Pinapahanap mo ako ng aso ah. Sino bang nagsabi na si Xiaobai ay aso? Isa siyang espesyal na nilalang sa training base. Sa loob ng base, kahit si Zhong Xiao ay hindi naglakas loob na saktan siya. Ngunit medyo misteryoso siya. Walang nakakaalam ng tunay niyang pangalan. Bihira rin siyang dumaan sa base para mag-ensayo. May mga tao na nag-iisip na siya ay maaaring anak ng isang kilalang tao. May paraan ba para mahanap siya? Sasabihin ko sa iyo ang isang lihim. Noon, nakita ko siya sa arcade sa West Street. Maaari kang pumunta roon at subukan. Pero mag-ingat ka. Ang West Street ang pinakamagulo sa Black City. Dito ay puno ng dumi at kasalanan. CJ. Kaya maghanda ka ng pera para sa akin. Pupunta ako para makipagkita sa kanya. Bakit ko ibibigay sa iyo ang pera?
Nasa akin ang video mo. Mag-iingat ka lang sa pag-iingat nito. Karapat-dapat lang na magbayad ka rin ng proteksyon. Kaya't agad akong pumunta sa Xi. Naghahanap ng tulong kay Xiaobai. Sa wakas, nag-iisa lang ako. Hindi ko kayang labanan ang ilang malalakas na mga gising na sabay-sabay. Kailangan nang umalis sa Xi. Inaasahan na ni Zhong Xiao ang tatlong mahuhusay na tao para patayin ka. Hindi ko akalain nakikilos sila ng ganito kabilis. Walang problema sa impormasyon. Nandyan ang uwak sa harap. Si Leje, hindi man lang siya isang awakener. Pinapabayaan tayong magtulungan. Parang medyo lumalaki ang issue, hindi ba? Sabi ni Boss Zong. Hindi basta-basta ang taong ito. Huwag siyang maliitin. Ayos lang, ako na ang bahala sa maliit na problema. Tiyak na wala nang matitira sa kanya, kahit buto. Sige, gawin mo nang maayos. Sandali, kuya. Mukhang handa na itong batang ito na magreklamo sa mga otoridad. Yinan, nakakainis. Hindi siya marunong rumespeto. Anong nangyari, Tito? Narinig kong may gustong gumawa ng gulo sa sasakyan nyo. Uy, Tito. Siguradong hindi ito pagkakaintindihan. Kami ay mga mabuting mamamayan. Paano kami makakagulo? Na, Tito. Tingnan mo, wala pa kaming armas. Ang maling pag-ulat sa mga otoridad ay labag sa batas. Alam mo ba, talagang gusto nilang mag-imbento ng gulo. Hindi kita niloloko. Nasaan ang mga nag-imbento ng gulo? Ipakita mo sa akin. Nandito ang mga nag-imbento ng gulo. Sino bang may ganang lokohin ang ating paru-paro? Sundan mo ako, dapat siyang mamatay ngayon. Maraming daan dito, bro. Kahit anong mangyari, kailangang mahuli natin ang hayop na to. Magkahiwalay tayo, huwag siyang palampasin. Patay natin siya ngayon. Sa wakas, nahuli mo rin ang batang ito. May sasabihin sana ako sa'yo. Mas mabuting huwag kang makialam dito. Huwag ka nang magpasakalang walang kwenta. Yan, akala ko ikaw ay ganito, walang silbi. Ako na ang maghihiganti para kay Scar. Kayang paandarin ng enerhiya ang 7 bilog. Lintik talaga. Saan galing ang batang to? Nagkakaloko sa teritoryo ko, ako si Huang Shihu. Mga disipulo, sugod. Hindi ito ang akalan nyo, hindi ito ang akalan nyo. Yung batang yon ang nanira sa akin. Huwag kang magtangkang magpalusot. Kung hindi ko maputol ang mga binti mo ngayon, hindi ako tatawaging Ginoong Siyam. Mas madali ang mga bagay kaysa sa inaasahan ko. Tingnan mo, bata. Mukhang masaya ka sa paglalaro ah. Dahil hindi ka naayos ni kuya. Kaya ang malaking karangalan na ito ay para sa akin. Ginagamit ng batang ito ang Huang Shihu bilang kutsilyo. Dinayo mo si kuya masama para palabasin ako. Akala mo ba talaga na ang ganyang simpleng pakana ay makakalusot sa akin? Wuji Pojun. Akala ko mas malakas ang iyong pagpapalakas ng loob. Talagang nakakadismaya ka. Petrification lang pala ang kakayahan mo. Ni hindi mo nga alam ang kakayahan ko. Naglakas loob ka pang lumaban sa akin. Lahat ng nakakasalamuha sa akin ay magiging batong-bato. Simula sa sandaling lumapit ka sa akin. Talo ka na. Hahaha, nagsisisi ka na ba? Sabihin ko sa'yo, ang aking petrification ay kailangan ng karaniwang tao nang hindi bababa sa 1 oras para makabawi. Ngayon, maaari ka nang mamatay ng mapayapa. 1 oras ba? Sobrang naib ka. Ikaw ang tagapag-iba. Paano ka magkakaroon ng amoy ng tagapag-iba? Tagapag-iba. Hindi ako ganoong mababang uri. Ang espesyal na kapangyarihang ito ay dapat tawaging dugo ng demonyo. Imposible na nagsimula ito mula sa pagbabago ng dugo ng buwan. Wala akong narinig na tungkol sa dugo ng demonyo. Karamihan, alam lamang na ang mga tao ay nagiging mga tagapag-iba kapag nahawahan. Ngunit hindi alam na ang mga hayop ay nagiging mutated din kapag nahawahan. At nagiging mga halimaw. Ang pinakamataas na antas ng Shamstar na halimaw ay tinatawag na lahi ng mga demonyo. Ang dugo ng demonyo ng Mizishi ay mula sa lahi ng mga demonyo. Sapat na ang alam mo. Huwag mong kalimutan ang iyong tungkulin. Kahit na ikaw ay isang bulag na dragon na may lahi ng mga engkanto. Huwag mo nang tignan na parang hindi ka karapat-dapat. Sabihin mo ang totoo sa akin. Kumusta na si Xiao eh? Napatay mo na ba yung taong yon? Nagkaroon ng problema si boss. Anong klaseng problema? Binugbog niyo na bata si Scar at naging parang gulay. Ang bulaklak na paru-paro ay nawawala. Siguradong patay na ito. Nasaan na yung batang iyon?
Hindi ko alam, hindi ko pa siya natagpuan. Shit, talagang isang grupo ng mga walang silbi. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo kayang patayin yung batang iyon, huwag ka nang bumalik. Bata, may masama nangyari. Yung mga tao na inutusan mong mangkidnap sa ina ni Crow. Kakatapos lang umalis sa pintuan ng bayan, lahat sila ay inatake at inilibing ng baliw na aso. Baliw na aso. Sino ba ang may pakana ng baliw na asong iyon? Isang tao na dumating lang sa Heifucheng 2 taon na ang nakalipas. Sa loob ng isang buwan, pinatalsik ang lahat ng puwersa sa labas ng bayan. At pinatumba ang kalahati ng mga dating boss. Ngayon sa labas ng lungsod, ay natira na lang ang baliw na aso. At isang matipunong tao na tinatawag na Laugi. Bakit siya ang humaharang sa atin? May galit ba tayo sa kanya? Hindi ko alam kung anong gamot ang nainom ng taong iyon. Sinasabi niyang may kapangyarihan siya. Si Zong ang dapat harapin siya. Sa hinaharap, ang pamilya Zong ay aalis ng bayan. Isa-isa silang mawawala. Ginoo. Sa tingin ko, ang uwak na ito ay takot sa tao ng asong ulol. Sumpa, itong hayop na ito ay tumawag sa akin. I report ito sa Kyoto, ang asong ulol na Ginoo. Hindi natin kayang labanan ang leader ng asong ulol. Siya ang ikasyam na Ginoo ng Bawang Zai. Wala akong pakialam, kailangan kong maghanap ng paraan. Kailangan kong patayin siya. Masyadong malaki ang epekto ng paggamit ng dugo ng demonyo. Kung hindi ito mabilis na tapusin, mukhang delikado tayo ngayon. Sa gitna ng kalituhan, nahatak ako ng pamilyar na amoy. Nakarating ako sa pintuan ng arcade sa eskinita. Nararamdaman ko ang isang nakakatakot na puwersa sa paligid. Ngunit ang lahat sa paligid ay nagiging mas malabo. Teka, si Bai, tingnan mo. May tao roon na nahimatay. Lanan. Ay, huwag mo nang alalahanin yan. Tingnan mo ang mukha niyang maputla. Mukhang hindi siya isang seryosong tao. Baka namatay na siya. Kahit namatay siya, malas pa rin niya. Sa kanlurang bahagi ng lungsod, ilang tao ang nakahiga tuwing gabi. Sige, ipagpatuloy natin ang laban sa kaliwa. Hindi ba tinuruan na kita kung paano umiwas sa mga boss na kakayahan? Bakit ka namatay ulit? Medyo hindi ako komportable. Parang sobrang init. Nakaon ang ventilador. May lagnat ka na ba? Huwag mo akong hawakan, hindi ba? Ikaw ba'y nahawa na, baka ikaw ang nakakahawa. Gutom na ako, kakainin kita. Aha, nahanap ka na rin ng batang ito. Humarap ka sa akin, sinaktan mo ang dalawang kapatid ko. Ngayon, hindi kita palalampasin. Tulungan niyo ako. May mga tagapagbago sa mga tagapagbago. Grabe, paano nagkaroon ng tagapagbago dito? Aktibahin ang kasanayan ng kaluluwa ng buwaya. Gamitin ang suntok ng penguin. Ang galing ng suntok niyo, mga kapatid, malakas at matindi. Kitang-kita, eksperto ang gumawa ng suntok na yan. Ako ang tagapagbantay ng sangkatauhan na nagising. Ang ganitong kakaibang tagapagbago, hindi basta-basta kayang talunin. Sandali, tingnan mo yon. Imposible, kinain ng taong to ang aking giant crocodile punch. At nakatayo pa rin siya. Gutom na ako. Gusto kong kumain. Kaya kung makakain siya ng taong to. Kapag nag-evolve, baka mas mahirap na siyang labanan. Alam ko na yan mula pa noon. Noong mga panahong iyon, hindi na natin binasa ang sinumang panata ng mga gising. Anong mga tagapangalaga ng sangkatauhan? Napakamalas mo naman. Dalhin mo na siya. Ako na ang bahala dito. Sige, magtiis ka lang. Babalikan kita agad. Basta bantayan mo lang ang batang ito. Babalik ako para hanapin ka mamaya. Tandaan mong huwag siyang palayasin. Nakarating na ako sa bahay. Anong kinakain mo para lumaki ng ganyan? Ang bigat mo parang baboy. Salamat sa'yo. Kailan ka bang nagising, ikaw? Matagal na akong gising. Bakit ka kanina nakahiga sa lupa na parang patay? Medyo napagod lang ako, kaya nagpahinga ako sandali. Sige na, hindi na kita kakausapin. Pupunta na ako sa mga nagbabago. Hindi ba't nakatakas ka na? Bakit kailangan mo pang makipaglaban? Ano bang alam mo? Sabi na nila, kahit gaano pa ka-espesyal ang kasanayan sa martial arts, matatakot pa rin sa kutsilyo. Yung ginawa ko kanina, walang dalang kahit anong armas. Strategic retreat. Pero ngayon, may dalang makapangyarihang armas. Pwede na akong pumunta para iligtas ang aking mabuting kaibigan na si Crocodile. Sa harap ng kanyang kasintahan. Sigurado ka bang kaya mong gawin ito? Mula sa sandaling siya ay naging tagapagbago. Hindi na siya tao. Ano bang dahilan para hindi ko magawa? Lalo na't ang usapan dito ay tungkol sa pagkakaibigan. Nangako ako sa buwaya. Iyan ay hindi dapat isang uri ng tagapagbago. Baka ito ay pangalawang uri. Sasama ako sa'yo. Nailigtas mo ang buhay ko. Gusto ko ring tumulong sa'yo.
Boss, may isang pangalawang nagbago dito. Nakapanakit na ng maraming tao. Mabilis kang magpadala ng tao. Anong pakialam ko sa buhay ng mga ordinaryong tao? Ang gusto ko ay ang buhay ng uwak. Pero nailigtas ng maliit na puting ibon ang uwak. Anong ibig sabihin nito? Pasensya na, boss. Ayaw kong labagin ang aking sumpa bilang isang gising na tao. Hindi ko maaring hayaan na pinapatay ng mga nagbabago ang mga ordinaryong tao. Dapat mong linawin ito. Sino ang nagligtas sa iyo mula sa slum? Binigyan ka ng makakain. Walang ako. Wala kang karapatang maging isang gising na tao. Inuutusan kita na agad na ayusin ang uwak. Boss, hindi ako makaalis. Namatay ang nanay ko sa kamay ng tagapag-convert. Kung aalis ako, lahat sa kalye ay mamamatay. Ayokong mangyari yon. May ibang mga bata na nakaranas ng parehong sakit na naranasan ko. Ayos lang, ngayon ay naglakas loob na silang sumuway sa aking mga utos. Kaya isipin mo nang mabuti ang mga magiging resulta, boss. Sumpein, mukhang dito na ako mapapahamak ngayon. Pero sulit din naman. Sa list, bago mamatay, nakagawa rin ako ng kabayanihan. Bodong babae, tingnan mo dito. Ang kalaban mo ay ako. Tanga, tumakbo ka na. Ito ang pangalawang uri ng tagapagbago. Huwag kang pumunta dito para mamatay. Anong tawag dyan, hindi ka ba nakikita? Tumingin ka mabuti, ang kalikasan at bituin na daga, isang pangakong may bigat. Ay! Huwag kang matakot, nandito na rin ako. Bakit ka pa nakabalik, bata? Dalawang tanga. Ang batang ito ay talagang napakahusay. Uy, hindi ba't si Beji ito? Matagal na tayong hindi nagkita. Nandyan pa rin ang iyong alindog. Huwag na masyadong mag-aksaya ng oras, tulungan mo na ako. Mas maaga nating matapos ito para makauwi na akong matulog. Boss, dumating ka na sa wakas. Isang aso na hindi mapakain. Huwag mo akong tawaging boss. Talaga bang nandito ka para tumulong? Kung hindi, umalis ka na. Huwag kang maging sagabal dito. Sabi ni Beji, nagbibiro lang. Narinig ko lang na nailigtas mo ang aking kaaway. Kaya't dumaan ako para tingnan. Sinasabi mong wala siyang pagkakamali. Yung batang yun may konting personal na alitan sa akin. Kung gusto ni Beiji na maging kaibigan ko. Umalis na ngayon. Iwanan mo yung batang yun. Sa hinaharap sa Hei Fu Cheng, lahat ng gastos mo, ako, si Zhou, ang bahala. Yung batang yun ay nandito para tulungan akong maging transmuter. Lumabas ka, may prinsipyo ako. At saka, hindi ko kailangan ang mga barya mo. Sayang naman. Mukhang ayaw talagang makipag-ayos ng puting kalapati. Ang kaibigan kong ito ay nanghihimok sa akin. Natatakot sa iyo ang iba. Sa pamilya Zong, hindi ko kayang palakihin ang ugali mong ito. Umuwi ka na kung ganyan din naman. Ako na po muna, paalam. Ganap na makapangyarihan ang espada ni Kuya Bai. Siguradong hindi magiging problema ang pagharap sa isang maliit na 2-star na tagapagbago. Dapat hindi na ito mahirap. Ah, tama. Nakalimutan ko sabihin sa'yo. May insidente rin ng pag-atake ng mga tagapagbago sa East District. Ang mga tagapagbangon mula sa Black Mansion ay pumunta roon para magbigay ng suporta. Ngayon, kailangan ng umasa sa sarili ang puting kalapati. Ang boss ay hindi talaga nagbibigay ng respeto. Talaga bang pababayaan natin siya? Walang problema, basta manood na lang tayo sa labas. Mas mabuti kung mamatay siya sa kamay ng tagapag-convert. Pero nandyan pa ang buhaya sa loob. Parang ang yabang, akala mo kung sino. Akala ba niya hindi ko kayang harapin ang isang 2-star na tagapag-convert? Bibigyan mo ako ng daan, kaibigan. Seryoso na ako ngayon. Ikatlong estilo ng sandata ng bundok at ilog. Selyo ng Diyos. Saan ba ako napasok? Tao pa ba ito? Isang saksak lang, natapos na ang 2 bituin na tagapag-iba. Hindi man lang siya gumamit ng kapangyarihan. Talagang nakatago ng mabuti. Sige, ngayon papatayin ko kayong lahat ng sabay-sabay. Sa wakas, natapos na rin. Sobrang pagod na ako. Hindi tama. Hindi pa nawawala ang kanyang aura. Parang nag-evolve siya. Isang triad na nagbago. Ito ang malalim na korosyon ng triad. Mayroong karayom sa kanyang balikat. Dapat ito ang nagdulot ng kanyang ebolusyon. Iyan ang esensya ng 5 bituin na tagapagbago. Dapat sana ito para sa batang masungit na uwak.
Dahil sa inyong pagkakaibigan. Sama-sama nating tamasahin ang regalong ito. Magmaneho tayo at lumayo. Dahan-dahan nating pahalagahan. Talaga namang astig si Ginoong Zong. Kahit gaano pa sila kagaling, hindi nila kayang talunin ang Samsung converter. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ano pa bang magagawa, tumakas? Sandali, nasaan na yung batang yon? Yung taong yon, napakamakukulit. Sigurado akong umalis na siya. Itong batang ito, akala ko pa'y may utang na loob. Bigla na lang siyang tumakbo. Sana next time mahuli kita. Nahabol na siya. Hahaha. Mahilig sa utang na loob. Naiinis ka ba? Sige, mamatay ka na. Hahaha. Hindi tama, boss. Parang nakatakas yung batang uod. Hindi siya makakatakas, ha? Sino mang nakakita sa mga tagapagbago ng Samsung ay siguradong mamamatay. Ah, ganun pala. Mas malamig pa rin si boss. Ching, kahit papaano, nagmahal tayo. Baka medyo naging mahigpit lang si kuya kanina. Maging matanda ka na, huwag mo nang alalahanin ang mga maliit na bagay. Patawarin mo na ako. Anong oras na para magsalita ng ganyan? Mas mabuti pang makipaglaban na lang tayo. Wala tayong ibang magagawa. Ano yang sigaw na yan? Nakakatakot naman. Ano bang alam ko? Ito ang unang pagkakataon kong makita ang ganitong eksena. Ang laki ng galaw na ito. Hindi ba't ang Diablo ang darating para magpatayan? Ah, tapos na, tapos na. Ngayon, tiyak na patay na tayo. Parang may sinisigaw ang boss tungkol sa Diablo. Diablo, naku. Bilisan mo magmaneho. Itim na uwak. Paano nangyari iyon? Shit, paano ka nakalipad, batang masama? Batang masama, mabilis kang umiwas. Ito ay nakakalason na likido. Shit. Ito ay nakakalason na likido na kayang tunawin ang bakal. Hindi ka tinamaan. Ang atake ng Sangsing Transmuter ay walang epekto sa kaliskis ng dragon. Ang galing mo naman. Bakit ka tumakbo kanina? Halos mamatay na ako, alam mo ba yon? Ito ang baraha na iniwan sa akin ng tiyuhin ko. Nailigtas mo ako minsan. Ngayon, wala na akong utang sayo. Sino ka ba talaga? Lihim. Ang ibinigay na chassis ng tiyuhin ay kayang tumagal ng 1 minuto lamang. Kailangan kong ayusin ito agad. Ikasyam na serye ng ehersisyo sa radyo. Boss, ano ba talaga ang nangyari? Boss, hintayin mo ako. Hintayin mo ako ah. Katatapos lang niyang magbago. Dapat kayo ang may kagagawa nito, di ba? Sayang, nakatakas si Zhong Xiao. Sa susunod, kailangan kong makuha ang buhay niya. Grabe, ang lakas mo naman, bro. Bro, huwag mo akong takutin. Sobrang gaan lang ng suntok ko, ah. Baka ako na ang sinasabing perpektong katawan ng lahat. Mali, mali. Kapatid, gising ka na agad. Ayaw kong mapagbintangan ng pagpatay sa taong nagligtas sa akin. Tumahimik ka na. Nabawi lang ako ng masama, kailangan ko. Talagang hindi ko na kaya. Ibig sabihin, ikaw ang nakapatay sa akin. Uminom ka ba ng anumang gamot? Ikaw. Pupunta na ako. Sa wakas nagising ka na. Akala ko wala ka na. Hindi ka pumanaw pero halos ganun na rin. Sa susunod, ikaw ang magiging pinakamahusay na kaibigan ko.
Ikaw si Xiaobai. Hindi ako magpapalit ng pangalan. Hindi rin ako magpapalit ng apelyido. Ang tinatawag na pinakaromantikong babaeng killer sa base, si Xiaobai. Ako yon mismo. Sinasabi ko sa'yo, gustong bayaran niyang Master Zong para patayin ka. Isang hampas ko lang sa mesa, tinanggihan ko agad. Ay, mali pala. Walang sinuman ang pwedeng gumalaw sa mga kapatid ko. Kaya pala hindi na sayang ang pagligtas ko sa'yo. May isang bagay na kailangan mo akong tulungan. Sabihin mo, ano man yan, handa akong makinig. Gusto kong patayin si Zong Xiao. Hindi mo na kailangan sabihin pa. Gusto ko rin siyang patayin. Tama, meron ka pa bang gamot mula kahapon? Pahiram naman. Iyon ay ibinigay sa akin ng tito ko bilang sikreto. Maaaring buksan ang ikalawang antas ng pagpapabilis ng aking dugo. Pero magdudulot ito ng backlash sa katawan ko. Medyo mahirap ito. Marami pa rin talagang eksperto sa pamilya Zong. Kayo naman, medyo may kaalaman pa rin kayo sa sarili nyo. Pero may sasabihin pa ako sa inyo. Huwag na kayong mag-isip na siraan ang pamilya Zong. Kung ako kayo. Ngayon, umalis na tayo mula sa Heifucheng. Sino ka ba? Bakit mo pinapaalis ang uwak mula sa Heifucheng? Nandito ako ngayon. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na gumalaw laban sa akin. Kapatid, huwag kang padalos-dalos. Kaibigan ko rin siya. Katatanggap ko lang ng iyong test report. Hayaan mong basahin ko ito para sa'yo. Ang katawan ng uwak ay nasira ng 40%. Ang mga internal na organ ay nagsimula ng humina dahil sa sobrang bigat ng dalahin. Sa ngayon, kahit na makatakbo ka ng 2 hakbang, itinuturing na itong himala sa medisina. Imposible, pupunta ako ngayon para humingi sa tatay ko. Ipadala siya sa pinakamagandang ospital sa Kyoto. Walang silbi. Ang tanging pag-asa ngayon ay maging isang gising na tao. May naunang kaso na. Ang taong may malubhang sakit ay na-energize sa seremonya ng paggising. Biglang gumaling ang katawan niya. Sa isang buwan, gaganapin ng base ang seremonya ng paggising. Sa oras na yon, pwedeng sumali si Ural. Pero sa kalagayan ng katawan niya ngayon, nababahala ako na. Maaaring saktan siya ni Zong Xiao. Magpapunta na ako ngayon para hanapin si Papa. Sigurado akong may paraan siya. Ginoo, hindi ka nagagawa ng anuman. Dito ka lang at tumawa ng walang pakialam. Naaalala mo na naman yung isang babae. Tumigil ka. Nararamdaman ko na gumalaw yung binigay kong gamit. Sa tingin ko, nagkaproblema siya. Ang batang to talaga. Kung hindi siya tatawag sa akin habang umiiyak, hindi ko siya tutulungan ngayon. Uy, hindi ba sabi mo, ang Black Axe City ang magiging pagsubok niya, na hindi ka makikialam? Bakit, naawa ka na ba ngayon? Ginzi, akala mo ba hindi ko alam na palihim mo siyang pinoprotektahan? Hindi ko alam yung madrasta ko. Hahaha. Zong Xiao, sa pagkakataong ito, hindi ako naging maayos sa trabaho. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Lumayo ka nga dyan. Nakakainis ka kapag nakikita kita. Dumating na ang mga binata. Zong Xiao, ito ang aking bunso na si Zhang Xiaobao. Yanan, talagang kahanga-hanga. Tama nga. Sobra naman ang papuri, Zhu Xiao. Ako, isang probinsyanong galing sa labas ng bayan. Ang makatungtong dito ay parang nagdala ng swerte sa aming ninuno. Sino ba ako para sabihing may talento? Sabi ni King King. May mahalagang bagay kang gustong ipaalam sa akin. Narinig ko na naghahanap ka ng inaampon ng batang uwak na yon. Maaari kitang tulungan dito. Sabihin mo sa akin. Sobrang malalim ang damdamin ng batang iyon para sa kanyang mga amang magulang. Talagang magandang paraan ang paghuli sa kanyang inaampon. Ngunit ikaw ay isang binata mula sa lungsod. Hindi talaga bagay sa iyo ang ganitong maruming trabaho. Mas mabuti pang ipasa mo na lang ito sa akin. Ako ay talaga namang nasa labas ng lungsod. Kahit na makasalubong ko pa si Ginogang, walang dahilan para pigilan nila ako. Sigurado ka bang kaya mong ayusin ito? Sa totoo lang, Zhu Xiao. Ang lolo ko dati ay maganda ang relasyon sa mga espiritu sa labas ng lungsod. Kung gustong suportahan ni Zong Xiao ako, siguradong mapapakiusapan ko siyang tumulong. Kahit na si Ginogang, hindi mapapanatili ang inang ng uwak. Pero ito ay personal na alitan ko at ng uwak. Kaya hindi pwedeng gawin ng sobra. Ay naku, mahal kong Zong, mag-alala ka. Kung sakaling may mangyari, ako lang ang gagawa nyon. Wala kang kinalaman dito. Ayos, may mata ka sa mga bagay-bagay. At may tapang ka rin. Sige, sabihin mo kung magkano. Ayos, bibigyan kita ng 100,000. Makarating na yan mamayang tanghali. Basta't mapatay mo ang uwak. Pagkatapos, sumama ka na sa akin. Ay, walang problema. Sa gitna, aksyonan ko na agad. Si Zhang Xiaobao ay labis na natuwa. Agad siyang tumugon at naghanda na kumilos. Crocodile, lumapit ka na rito. Zong Cheng, anong sa tingin mo? Sa pagkakataong ito, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Hintayin mo na lang na makalabas si Uhe na batang yon. Dalhin niyo siya at buhayin niyo dito. Gusto kong makita niya mismo. Kung paano niya naipit ang sarili niya, medyo hindi maganda na ginagawa ni Tita Zong ganito, di ba? Ayaw mong bigyan ako ng pagkakataong ito. Naintindihan ko na. Kung naintindihan mo na, umalis ka na agad. May kakain pa akong kailangang gawin. Nakakainis ka lang tingnan. Sa dibdib ng ate. Parang hindi ako maganda ang pakiramdam.
Pakiusap, palamigin mo ako, malaking manyakis. 死了。 Babae, bakit namumula ang mukha mo na parang mansanas? 跟苹果似的。 May hindi ka bang maganda ang pakiramdam? Iyanan, ayos lang ako. Kagabi lang kasi nag-overtime ako, medyo pagod lang. Ikaw ang dahilan, bakit ka nasaktan ng walang dahilan? Tingnan mo, ang miss na yan, pagod na pagod. Wala akong pakialam. 小姐姐 Miss, may kwarto ako sa kabilang 隔 tabi. 壁开了间房。 Pagkatapos ng trabaho, magpahinga ka muna, hindi ba? Gusto mong pumunta, miss. Gusto niyang lokohin ang nararamdaman mo. Tama, kung isang beses lang, talagang tinutukoy nito ang panlilinlang. Ngunit ang uri na panghabang buhay ay tinatawag na tunay na pag-ibig. Bro, pakihinto na ako. 放过我吧！ Maaari bang tumigil kayong dalawa? Hayaan mo akong makapagpahinga sandali. Wala nang biro. Sa totoo lang, tumulong akong maghanap ng ilang bodyguard para sa'yo. Ang tatlong ito ay sina Huasan, Huasi at Huawu. Sila ang magiging tagapagtanggol mo mula ngayon. Huwag mong akalain na sila ay bingi, o bulag, o bingi-bingihan. Pero kapag pumatay, ang bilis nilang kumilos. Huwag kang mag-alala, boss. Nasa ayos ang pera, nandoon ang tao. May 6 na tao dito sa kwarto na ito. 3 ang nakatayo, 2 ang nakahiga, 1 pa ang tumakbo. Kailangan ko ba siyang habulin? Huwag na. May sasabihin ka ba? 你交代花 Mag-spend ka lang ng 3. Marunong siyang magbasa ng labi. Salamat talaga, ha? Huwag mo akong pasalamatan. Yung tao sa tabi mo ang nagbayad para dito. Hindi ka ba tao ni Zhong Xiao? Bakit mo ako tinutulungan? Kuya Ulay, gusto kong makisama sa'yo. Bigyan mo ako ng dahilan. Kuya Ulay, hindi ako tanga. Kuya Ulay, hindi ako tanga. Nakita ko ang nangyari kay Butterfly at Scar. Kung patuloy akong susunod kay Zhong Xiao, magiging parang aso lang ako. Baka isang araw, ibenta niya ako. Pero ikaw, Crow Brother, iba ka. Talagang handa kang ipaglaban ang mga kapatid mo. Dapat kasama ang leader na katulad mo. Kahit na wala akong gaanong kakayahan. Pero ang tatay ko, marami siyang pera. Ako ang bahala sa mga lugar na paggagastusan nyo sa hinaharap. Kung sakaling hindi sapat ang pera, pipilitin kong gamitin ang pondo ng tatay ko. Walang problema, papasukin ko siya sa loob ng ilang taon. Grabe, talagang napakalaking anak ka ng bayan. 孝子啊！ Sige, sumama ka sa akin mula ngayon. Bukas, sabay tayong bumalik sa paaralan. Naalala mo ba nang dumating ako sa Heifu City na nag-iisa? At ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay mayroon na akong grupo ng mga kaibigan. Grabe, si Xiaobei ay nandito sa Baise. Isang pagkakataon na bihira mangyari. Nandito rin ang batang hindi magkasundo kay Zhong Xiao. Hindi ako nagkakamali, di ba? Isang tao lang ang pumatay kay Scar at Butterfly. At nakatayo pa siyang nakabalik. Huwag kayong makipag-usap sa akin ng walang kabuluhan. Pumunta na ang mga tao ng squad. Boss Han, nakalabas ka na ng ospital. Tumahimik ka simula ngayon. Ang leader niyo ay si Kuya Uwak. Anong tinitingnan mo? Hindi mo pa tinatawag ang tao. Kuya Uwak. Sige, pumasok na tayo. Ikaw, talagang may lakas ka ng loob. 你还真是有种。上没 Hindi ka pa nga gumagaling, pumunta ka na sa paaralan para mamatay. Sigurado ka bang pipigilan mo kami na pumasok? Kahit si Zhong Xuanming, hindi siya naglakas ng loob na pigilan ako. Ikaw, may lakas ka pang lumabas. Ikaw, puting mata. Nakalimutan mo ba? Sino ang nagligtas sa'yo mula sa kamay ng tagapag-iba? Walang silbi ang anumang sasabihin ngayon. Kung gusto mong makapasok, kailangan mo munang talunin ako. CJ, gusto ko ring makita ang lakas ng mga bagong kaibigan ko. Huwag kayong mag-atubiling lumaban sa kanya, Watson at mga kasama. Ganito na ba kahina ang mga gising na ngayon? 这样了吗？ Talagang walang kwenta. Huwag na tayong gagamit ng baril. Yan ang tuntunin namin dito. Kapag may trabaho, hindi pinalalampas ang buhay. Walang paligoy-ligoy, patay na agad. Ako, hindi takot mamatay. 不是怕死的人。 Hindi ka naman aking kaaway. Ayaw kitang patayin. 老 Bakit 板 binigyan siya ng boss ng 为什么 pagkakataon? 放他一马？ Hindi ganoon kahina ang buwaya. Sinasadya niyang matalo kanina. Inutusan ka na ni Kuya Crocodile na gawin ito. 你这样做， Wala ka bang takot na magalit siya? Ano nga ikatatakot? Ako ang gumagawa, ako ang sasalo. Hindi ko kayo madadamay. May tapang ka. Sige, ibigay ko na lang sa'yo ang pwesto ko. Boss Zong, simula ngayon. 从今天开始， Huwag mo na akong tawaging boss. Boss, kasama na kita ng 8 taon. 你8年了呀！ Sila ang mga kapatid na aking dinala. Ano, nagbabantang ka ba sa akin? Maraming gustong gumawa ng trabaho para sa akin. Hindi kita kailangan, basura ka. Ngayon, ipakikilala ko sa lahat. Ito ang disipo ni Su Yixian na si Xiao Dao.
May lakas na 2 bituin na nagising. Mula ngayon, lahat ay susunod sa kanyang utos. Mula sa ngayon, ang kanyang salita ay aking salita. Bakit, hindi ka ba kontento? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung kaya mong talunin ako, papatakbo na ako. Walang paligoy-ligoy. Darating na ang malaking hampas ng buhaya. 几个拳， Isang bituin na puro lakas lang. Ngayon, ipapakita ko sa'yo 就让你见识一下 kung ano ang tunay na sandata ng pagwasak. 断魂。 Alam mo na bang wala kang silbi? Magsimula ka ng umalis. Sandali, sino ang nagpayag sa inyo na umalis? Sabi ni Zhu Xiao, umalis na kayo. Ah, sino ang gumawa nito? 谁干的？ Oh, hindi ba't si Edge yan? 这个嘛， Ano ang ibig ninyong sabihin? 意思？ Nasa labas ka na, wala ka ng lugar dito. Sabi ni Zhu Xiao. Mula ngayon, ang apartment na ito ay para kay Dao Jie. Hahaha. Nakakainis, huwag kayong masyadong mang-api. 欺人太甚！ Eh ano naman kung mang-api kami sa'yo? Akala mo ba ikaw pa rin yung dati mong buhaya? Sinasabi ko sa'yo, utos yan ni Dao Jie. Pinasabi niyang itapon namin lahat ng basura mo. Hahaha. Kayo. Walang silbi ang pagiging mabangis mo sa amin. Nagbago na ang panahon. Kailangan mo nang tanggapin ang katotohanan. Sige, ipasa mo na lang ang mensahe kay Ginoong Zong. 句话， Ginugol ko ang maraming taon para sa buhaya. Talagang nakatanggap ako ng kabutihan mula kay Ginoong Zong. Ngunit sa mga nakaraang taon, anumang maruming trabaho, nagawa ko na ang lahat ng mabibigat na trabaho. Simula ngayon, hiwalay na ako kay Zong Xiao. 你从此跟钟少一刀两断。 Lene, 呸！ akala mo ba'y may halaga ka? Hiwalay na nga. Sino ka ba para magsalita? Eh, yun ang aking karne, bakit mo kinuha? Grabe, ilang piraso na ang nakain mo. Anong masama kung kakain ako ng kaunti? Bakit ka nag-aksaya? Ikaw ba ay kumuha ng karne mula sa aking mangkok? Ay, gutom na ako. Nagising ka na, halika na at kumain. Bakit niyo ako sinagip? 为什么要救我？ Hindi tayo magkakasama. 我的， Kami ay mga kaaway. Ano ang nagligtas sa'yo? Kami lang naman ang nag-invite sa'yo para kumain. Para na rin sa selebrasyon pagkatapos nating pumatay ng alaga. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Ayoko na. Kahit hindi ko alam kung anong plano nyo. 干什么？ Basta gusto ko lang makatikim hanggang mamatay na lang. Yeah! Aalis na ako. Busog na ako. Mamaya, maglalaro tayo ng video game sa West Street. Si Han ang taya. Akala nyo ba ako ang tanga ng mayamang pamilya? Ako ang taya sa hotpot. Kailangan din akong taya sa video games, ayos ba? Sinasabi ko na alis na ako. 我要走了。 Sige na, umalis na tayo. Wala pa akong oras makipag-usap sa'yo ngayon. Tan, kausapin kita. Kailangan mong bayaran ang perang ito. May 5 o 6 na babae akong inayos na makasama ko. Tanga lang ang maniniwala sa'yo. Ganito rin ang sinabi noong nakaraan. At ang nangyari, mga matanda ang dumating. Sige na nga, 算了， ako na lang ang aalis. Sandali lang, crocodile. Anong gagawin mo? Alam na namin ang tungkol sa'yo. 知道了。 Itong pera, hanapan ka namin ng matutuluyan. Ayaw ko ng awa mo. 可怜。 Ito ay utang ko sa'yo. Babalik ko ng doble. Ako, ang uwak, hindi gagawa ng masamang negosyo. May paalala ang uwak sa'yo. 是要提醒你， Si Zhang Xiaobao ay pinalabas na ng bayan. Sabi nila, hahanapin ka para pilitin kang magluto ng iyong ina. Anak, huwag ka na mag-alala. 别忙活了， Kumain ka muna ng kaunti. Kain ka na muna. Kailangan kong matapos ito bago magdilim. Ito ay isang anting-anting. 护身符。 Para kanino ito ginawa? Para sa anak ko. Ngayon, mag-isa lang siya sa labas. Sa puso ko, palagi akong nag-aalala. Anak mo, anong pangalan niya? Pumunta ba siya sa lungsod? Nasa lungsod ang anak ko, nagtatrabaho. Pinasabi ko sa kanya na alamin ito para sa'yo. Totoo ba? Ayos lang iyon. 太好了， Ang pangalan niya ay Ulay, tama ba? 对吧？ Ano ang balak niyo? Ano pa, pinatay ng anak niya ang buong pamilya ko. 全家 Kung hindi lang ako pinalad, wala nang lahi ang pamilya Zhang ko. 绝户了。 Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Ikaw si Zhang Xiaobao. 是你， Huwag mong isipin na magagamit mo ako para takutin ang uwak. Hahaha. Paano kita matatakot? Hindi ba't gusto mo pang malaman kung nasaan ang uwak? Malapit na kitang pagsamahin. 团聚， Dalhin siya. Gisingin mo si Gang Jie. 星星，
May malaking nangyari. Ilang beses ko bang sinabi? 说过多少遍了？ Huwag mo akong istorbohin habang natutulog. Pero Gangje, yung matanda, dinala siya ng ibang tao. Kung dinala, dinala na. Dito sa atin, ang daming matatanda. Huwag mo akong istorbohin sa mga ganitong bagay. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na alagaan namin 让我 sila? 们多照顾照顾嘛。 Bakit ngayon, ako pa ang sinisisi mo? Ano nang sinasabi mo na kinuha na ang inang uwak? 是乌鸦的干娘被带走了。 Sige, magtipon-tipon na tayo. 集合！ Lahat magtipon-tipon kayo. Kumuha ng mga armas, mga bata. 导演， Nakaayos na ang lahat para sa akin at sa kanila. Naghihintay na lang kami sa utos mo. Nakaayos na lahat pero hindi pa rin nila hinahayaan silang habulin. Kung malaman ni Nainye na ang base natin at ang Black Mansion ay mapapabagsak niya, aalis na ako agad para habulin sila. Kung makakataka sila, huwag ka nang bumalik sa akin. 回来了。 Huwag kang mag-alala. Kumuha ako ng mahusay na tauhan mula sa Ginoong Ghost sa labas ng bayan. Kapatid na Wolf, madali lang ang pakikitungo sa isang masamang babae. Maganda para sa kaligtasan. Nakaayos na ako ng tao para tumulong. Maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Salamat sa iyong pagsisikap, sabi mo. Masaya pa nga akong makatulong sa iyo. Anong hirap-hirap dyan? Dadalhin ko na siya pabalik sa iyo. Kulangot, kulangot. Ngayon ka na rin nakarating. Sa pagkakataong ito, sa harap mo. Sasabugin ko mismo ang ulo ng inang mo. May ingay sa likod ni Wolf G. Parang may mga awakener na humahabol. Ang mga awakener ay mga tao ni Brother Ju. Lahat bumaba kayo. Huwag silang makaalis. Hala na, Wolf G. Dumarami na ang mga humahabol sa likod. Hindi na natin sila kayang pigilan. Isang grupo ng mga walang silbi. Hindi na ba pinapansin ni Wolf G ang mga kapatid niya? May muka ka pang magtanong. Hindi mo ba sinabi na ordinaryong tao lang yung babae na to? Bakit biglang dinampot ni Hundong lahat ng tao? Kung hindi pa pinayuhan ni Ghost Lord na alagaan ka, akala mo makakatagal ka hanggang ngayon. 现在 Ganon kaliit, bay. Bumaba ang boses. Makatutulong ba ang pagsasalita ng tahimik? Siguradong babalik sila sa base. Dito ang daan na dapat daanan. Pumunta ako, talagang may sasakyan na dumarating, ang galing mo. Ay. Anong tao ang lumabas? 出来！ Si Zhang Xiaobao, pinatay ko ang buong pamilya mo. Pinalaya mo na ang nanay ko. Maaari akong tumayo nang hindi gumagalaw. Hayaan mong saksakin kita ng 3 beses. Bodong bata ka. Hindi ka dapat nandito. Tumahimik ka na. Mabaho kang babae, hahaha. Manggagaya, manggagaya. Nakatayo lang. Akala mo ba bobo ako? Pinatay mo ang buong pamilya ko. Akala mo ba hindi ko siya pababayaan? Hahaha. Zhang Xiaobao. Huwag kang padalos-dalos, uwak. Ano nang kalagayan ng katawan mo ngayon? Hindi na maaring buksan ang pagkakagapos ng dugo. Kung hindi, mamamatay tayo, Kirai. Dalhin mo muna ang babaeng ito. Ako na ang bahala dito. Sige, Kuya Wolf. Basta't mapigilan mo sila. Siyempre, malaking gantimpala mula kay Yang Zong. Ang halimaw na ito. Kaya mo nang iligtas ang tao. Hala, sumunod kayo sa boss. Itong taong ito ay akin nang ayusin. Sige, dito na lang sa'yo ito. Bata, hinahanap mo ang kamatayan. Sining ng sandata ng bundok at ilog, sirain ang mga zombie. Zhang Xiaobao, sa wakas nahuli kita ngayon. 今天终于落在我手里了。 Huwag kang lumapit. Ito ay utos ni Zhu Xiao sa akin. Wala akong kinalaman dito. Ingat, boss. Kasanayan, 0 na pag-iwas. Magaling, nakayanan mo ang aking isang espada. Kayo, mga baguhang ito, talagang napabilib ninyo ako. Ito ay isang kakaibang pangungusap. Si Soling, isa sa siyam na pinakamalakas na eksperto sa Dragon Kingdom, ang tanong. Sino ka? May konti kang alam. Si Soling ay ang aking master. Guro daw. Kayo ba ay mga tagapadala ni Zongsha upang kunin ako? Lene. Mag-alala kayo, nandito ako ngayon. Walang makakagalaw sa'yo. Hahaha. Salamat, Ginoong daw. Hahaha. Kayong mga aso. Kanina ang yabang nyo, ah. Bakit ngayon, hindi na kayo makagalaw sa harap ng Ginoong Dao? Ah, kahit sa harap ko, may lakas ng loob pa kayong gumawa ng kalokohan. Talaga namang hindi na makatiis sa buhay. Ikaw nga ang uwak, di ba? Isang batang walang muwang.
Hindi ko akalain na maaalala ka pa ni Zhong Xiao, ha, nakakatawa. 可笑。 Boss, mabilis, umalis ka. Huwag akong palitan. 哟， Hindi ko akalain na ang mga kidlat na ito ay may malaking papel. Sayang, kahit ang sentro ay hindi ka matutulungan. 也救不了你。 Lolo Zong, bakit ka tumawag? 打电话来， Hindi na mahalaga si Zong Quan. Anong napagkasunduan ng batang yun sa inyo? Umalis ka na agad ngayon. Lolo Zong, malapit na akong mapalayas ang mga uwak. Ulitin ko, bumalik ka na sa syudad. Huwag mong hawakan ang mga uwak. Makinig ng mabuti, huwag kang gagalaw. Batang hamak, swerte ka pa rin ngayon. 这次算你命大。 Huwag ka nang mahulog sa kamay ko sa susunod. Bakit bigla namang umatras ang Dawye? Kahit nahirapan akong mahuli yung batang babae, pinigilan ko siya. Tatay, may kailangan ka ba sa 都 akin? 有事。 Bata ka pa. 畜生 Sino ang nagpadala sa'yo para gambalain ang mga uwak? Tatay, bago ako gumawa, hindi mo ba sinuri ang 看 background? 下背景吗？ Tatay, anong gamot ang ininom mo? 出什么药了？ Naimbestigahan ko na lahat. Isa lang naman yun, isang baliw na aso. Bakit ka matatakot? Alam mo ba kung sino ang boss ng baliw na aso? 冯狗刚的老大是谁？ Sila ang pinakamalakas na Dragon Old 9 Dragon Country na level na nilalang. Nainis siya. 他 Lahat ng may apelyidong Zong sa buong lungsod ay mapapabilang sa libing mo. 李宗， Anak, magpahinga muna kayo. Yung mga pinapadala kong makipag-ayos ay mga taong mataas ang katayuan sa labas ng lungsod. Yung naghar sa kanya ay mga kalaban ni Wuya. Kung ayaw mong paniwalaan, hindi na lang natin papansinin. Sana naman kung ganun lang kasimple ang lahat, ayos na sana. Yung huling hiling ng asong baliw na ito. Tingnan mo na lang. Nakakainis. Huawu. Natapos mo na ang iyong misyon. 完成了。 Nailigtas na ba ng uwak na nanay? Sinasabi ko sa'yo, ito sa tabi ko ay si Gangye mula sa labas ng bayan. Kung hindi siya kumilos kanina para pigilin si Wolf Ji, hindi ko talaga kayang ayusin ito. Anong nangyari? Patay na si Huawu. Dumating ako ng huli. Buti na lang, isang li lang ang namatay. Hindi masyadong masama. Bata, huwag mo akong ganyan tignan. Ako ay tao ng iyong siyam na tiyo. Nandito ako para tulungan ka. Salamat, ano ang susunod mong 接下来 plano? 有什么打算？ Maghihiganti sa pamilya Zong. 报仇。 Boss, ang 你的好人 mabuting intensyon mo ay aking tinanggap. Ngunit ang ipinakita ng pamilya Zong ngayon, at ang mga puwersang nasa likod nila, ay hindi natin kayang labanan sa ngayon. Diretsong laban, walang ibang daan kundi kamatayan. Huwag mo na akong pakialaman. Ang utang ng pamilya Zong sa atin kailangang bayaran ng dugo. 来偿还。 Haha. Sige, subukan mong sabihin yan. 这句话， Dito, si Ned Uncle ang nagsabi sa akin. Magtiwala ka, gawin mo ng buong tapang. Naka-warning na siya sa pamilya Zong. Simula ngayon, kayo lang mga bata ang pinapayagang mag-away. Walang karapatan ang mga matatanda na makialam. Bakit ka sobrang nagmamadali, batang ito? Hindi naman naalis ang pamilya Zong. Bumalik ka muna sa akin at pagalingin ang sugat mo. Kung may mangyari sa'yo, sisirain ako ng Jiuyu. Kayo, dalhin niyo ang inang uwak pabalik sa 把 base. 娘给我背回基地。 Ayos lang ba si U? Anong masama sa halimaw na to? Matutulog lang yan at ayos na. Tama, narinig ko kay Ginoong Zhang. Yung mga matatandang iyon sa pamilya Zong, hindi na papayagang kumilos. Totoo ba yan? Walang duda dyan. Ang mga tao sa Bawang Zai ay kayang harapin ng pamilya Zong. Ano bang klaseng bagay ang Bawang Zai? 那是什么玩意儿？ Parang pugad ng mga bandido. Dahil dito, hindi mo alam kung ano ang Bawang Zai. 霸王寨都不知道， Sa totoo lang, hindi ko rin alam. 我也不知道。 Dalawang mangmang talaga. 土包子。 Narinig ko lang ito nang uminom ang tatay ko. 说的。 Noong mga panahong iyon, inatake ng mga anak ng kanluraning federasyon ang Longgo. Malapit nang pumasok sa hangganan. E alam nyo ba ang nangyari? Anong nangyayari? Ang pangunahing boss ng Bawang Village, si Evil Tiger. At ang pakalawang boss na si Demon Dragon, si Lao Jiu. Dala ang 1,000 tao ay direktang sumugod palabas sa hangganan. At pumasok sa teritoryo ng federasyon. 1,000 tao ang humabol sa 100,000 sundalong federasyon. Pinatay nila silang lahat, walang natira. Pinasok ang linya ng labanan pabalik ng 300 milya. Grabe. Mula noon, ang mga kilalang pamilya sa Longgo, kapag binanggit ang tatlong salitang Bawang Zai ay nagiging magalang. Ang leader ng taong ito ay ang dating pangalawang leader na si Yaolong Lao Jiu. Sino ang nagsabi sa iyo nito? Si Uncle Juko ay isang ordinaryong wanted na tao. Pinilit na tumakas ng 10 taon mula sa bansa, hindi makabalik-balik. Talaga bang ganoon siya kagaling? Kaya pa niyang maghanap sa walang tao na lugar, ilang batang paslit. Huwag masyadong maniwala sa mga kalokohan sa mundo ng mga martial arts. Kayo, 4, bawat isa may dalang isang bagay. Sige na. Ito lahat ay mga kagamitan. 都是荒剧，
Sabi ko na may mata ako. Nakikita ko na kahit ang mga kapatid ni Crow ay may mga kagamitan din. Hahaha, hindi na ako makakatulong sa inyo mula ngayon. 出手帮你们了。 Noong mga panahon na yon, kailangan kong iwanan sa inyo ang mga magagandang bagay. Tama, Crow. Ito ang lihim na sandata na ibinigay sa iyo ng tiyuhin mong si Gangzi. Maliban kung ang matandang si Zong ay personal na kumilos. Huwag mong buksan. Haha, sa totoo lang, hindi nyo kailangan ganito kasama si Jiushu. Kaya natin to mag-isa. Ayos na, huwag kang magpakita ng kagandahang loob sa akin. Isipin mo kung ano pa ang kulang. Nakaayos na lahat para sa'yo. Oh, tama nga. Yung ginawa namin kahapon sa iyong madrina. Ideya ni Zhang na batang yon. Ngayon ay nagpapagaling siya sa ospital sa lungsod. Nandito ang address. Sa utang na ito, sisimulan natin kay Zhang Xiaobao. 张小宝开始算。 Nakinuha ang iyong kalungkutan. Ayaw kong manatili pero di na ako makakaalis. Huwag na kayong magsalita, sasama ako sa inyo, kayo naman. Namatay si Hua Wu para iligtas ako. Kahit hindi siya makapagsalita. Alam ko na ayaw niyang umabot sa huli. Na ganito ang kalalabasan. Boss, gusto mo bang paalisin kami? 是要赶我们走吗？ Ang ibig kong sabihin, mula sa sandaling ito, hindi na kayo mga magnanakaw na tumatanggap ng bayad para sa trabaho, kundi ang aking kapatid. Handa ba kayo? Hindi nag-uusap ang boss. Mula ngayon, saan ka man pumunta, susunod kami. Kumusta na si Xiaobao? 没有， Ate Kingking, nandito ka 你 na. 来了， Ito ay maliit na sugat lang. Mabilis lang yan gagaling. Talaga namang nakaka-stress ka. 担心死我了。 Naiayos na ang gamot ni Ginoong Zhang. Aalis muna ako para kunin ang iyong reseta. Babalik agad ako. Magpirma ka na lang kapag dumating ka. Salamat sa nurse na yan. Sabi mo, maganda ka pa rin. Paano nangyari ito? Huwag mo nang banggitin, ate. Halos napatay ko na yung batang uwak na yon. 乌鸦那小子了。 Sa huli, hindi ko alam kung anong nangyari kay Zhu Xiao. Bigla na lang tayong pinabalik. Walang anuman, Xiaobao. Siguradong may plano si Zhu Xiao. Nakakainis na uwak. Hindi ba pumunta ang nurse para kunin ang reseta? Bakit ang tagal naman? Huwag ka nang magsigaw-sigaw, 别 ate. 咋咋呼呼的了。 Siguro maraming tao sa pila. 对吧？ Narinig ko na ang boses ni Kingking kanina. Hindi siguro tayo niloloko niya. Pasensya na, maganda. 不好意思， Kailangan mong magpahinga muna, pasensya na. Hindi ko alam kung bakit ako nagagalit. May masama akong kutob. Sino yan, naghahanap ng gulo? Sino nang may lakas ng loob na sipain ang pinto ko? Hindi mo ba alam na ako'y may mataas na katayuan? Imposible, paano mo nahanap ang lugar na ito? Chen Xiaobao, dumating na ang oras ng iyong kamatayan. Kahit na may mga pagkakamali ang kapatid kong uwak. Pero pinatay mo na ang buong pamilya niya. Ano pa ang gusto mong mangyari? Umalis ka, kung hindi, isasama kita sa pagpatay. Jingjing, huwag mo na siyang kausapin. Siraulo siya. Magtakbuhan na tayo. Sige, hawakan mo ako ng mabuti. Grabe, talagang may lakas ng loob siyang tumalon. Ito ay nasa ikalimang palapag. Panahon mo na para mag-perform. Tandaan mo ang iniwan ni Zhang Xiaobao para sa akin. Oh, sa wakas nandito na kayo. 来了。 Matagal na akong naghihintay. Ikaw, isang walang kwentang tao, mangahas ka pang humarang sa akin. Mabilis, umalis ka dito. Ate, patayin mo na siya. Sandali lang, nandito na ang mga uwak. Yun ngayong araw, wala sa inyo ang makakalabas dito. I-activate ang skill na paghahanap ng kamatayan. Magandang dumating ang bato na pangdurog. Ate, okay ka lang ba? 你没事吧？ Yun hindi na ako katulad ng dati. 从前的我了。 Sumpa. Bunso, tulungan mo akong bumangon. Papatayin ko siya ngayon. Ate Kingking, pasensya na. Ayaw ko pang mamatay. Xiaobao, ikaw. Uwak, ako ay tao ni Zhong Xiao. 我可是中少的人。 Kung gagalawin mo ako kahit isang hibla ng buhok, hindi ka makakalabas ng Hei Fu Cheng. Zhang Xiaobao, hindi mo pa rin naiintindihan ang isang bagay. Yung sobrang kasalanan ay may kapalit na parusa. 太多是会有报应的。 Anong parusa? Kung hindi pa tayo pinayagang umatras ni Zhong, matagal ka ng patay. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ibibigay ko sa iyo ang kutsilyo. Gamitin mo ito para patayin ako. Talaga bang seryoso ka? Kung papatayin mo ako, makakalabas ka ng buhay. Walang makakapigil sa iyo. Sige, mamatay ka na lang. Ay,
Tumigil ka, masama na. Si Zhang Zhang Xiaobao ay pinatay ng uwak. Uwak na naman. 不想。 Lele, pero, isa lang namang walang kwentang tao ang namatay. Walang dapat ipag-alala. Ano na ang gagawin ngayon? Nakita mo na ang mga kondisyon na itinakda ng baliw na aso. Kung magpapatuloy ito, Kung magpapatuloy ito, sasabihin na niyang siya na ang namumuno kay Zhong Xiao, di ba? May paraan ka. Ano ang pinakamalaking kalamangan natin kumpara sa mga uwak? Ito ay ang iyong pinakamataas na kakayahan bilang isang 2 star na nagising. Mas malakas ka kaysa sa lahat ng kanila. Mali, ang ating kalamangan ay ikaw ay mula sa Zhong family. Sa Black Mansion, sino ang hindi magbibigay galang sa Zhong family? Ang ibig mong sabihin ay, kung hindi pinapayagan ng matanda na makialam, kaya't magbabayad tayo ng malaking halaga para kumuha ng mga kabataan mula sa iba't ibang puwersa sa lungsod. At isasangkot ang mga kabataan mula sa 4 na pamilya, Pang, Zuo, Lan, at Bai. Kahit gaano pa katindi si Wuya, kaya ba niyang talunin ang lahat ng mga awakener sa lungsod? At saka, wala namang masamang patakaran sa ginagawa natin. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Aasikasuhin ko na ang pakikipag-ugnayan sa ibang pamilya. Kapatid na uwak, hindi mo masabi. Hindi ko pa nakita ang mga ganitong pagkain sa bahay ni Tam. Talagang karapat dapat na binata. Ikaw, hindi ka rin ba binata? Ay, malayo pa ako dyan. 我可差得远了。 Isa lang akong anak sa labas ng pamilya Bai. Anong nangyari? May problema ba si Tam? 是了， Hindi ba't sinabi ko sa tatay ko na gumastos para alamin ang balita tungkol sa pamilya Zhong? Katatapos lang niyang tumawag. Sinabi niyang nakipagkita si Zhong Xuanming sa mga tao ng Pangzuo Lanbai at 4 na pamilya. Ano naman ang masama doon? Hindi mo pa ba alam ang tindi ng sitwasyon? Sila ay kasama ng Zhong family, na tinatawag na 5 pangunahing puwersa ng Hei Fucheng. Ganito na lang ang sabihin ko. Ang mga eksperto ang namamahala sa lahat ng mga bodega sa buong lungsod. Lahat sila ay mga taong kayang maghatid ng kalakal sa labas ng lungsod. Mga matapang na tao na minsang nakikipag-away sa mga pagbabago. Ang Lu family ay isang dambuhalang negosyante. Sa loob ng lungsod, ang kanilang ari-arian. Sa pagkain at iba pang negosyo, may impluensya ang Lu family. Yung kaibigan mong si Chen Ke ay kabilang sa Lu family. Hindi basta-basta ang pamilya Lan. Sa harap, isang kumpanya ng mga bodyguard ang kanilang ipinapakita. Sa katunayan, lahat ng uri ng mga lihim na gawain ay ginagawa. Tungkol sa pamilya Zhong, sila ang may pinakamalaking impluensya. Dahil maraming tao sa pamilya Zhong ang mga opisyal sa gobyerno. Samantalang ang pamilya Bai na aking kinabibilangan ay isang dayuhang puwersa. Medyo misteryoso. Umaasa lamang sa isang samahan upang makapaglagay ng bandera sa lungsod. Kasama ng iba pang 4 na pangunahing pamilya. Sa tingin ko, may mga tao mula sa Kyoto na sumusuporta sa likod ng pamilya. Naiintindihan mo na ba ngayon? Hindi na ito basta laban. Nais nilang pagsamahin ang lakas ng buong lungsod para salakayin tayo. Kung ganun ang sinasabi mo, wala na tayong magagawa kundi sumuko. Sa kasalukuyan, mukhang maliit ang tsansa nating manalo. Kung makipagharap tayo sa kanila, ang mga kabataang tagapagising mula sa 4 na pamilya, bawat isa ay isang tuka ng laway. Tapos na tayo. Sa kasalukuyan, malaki ang posibilidad na talo tayo. Kung makipagharap tayo sa kanila, ang mga kabataang tagapagising mula sa 4 na pamilya, bawat isa ay isang tuka ng laway. Tapos na tayo. Pero maaari tayong maglaro ng iba. Dahil si Zhong Xuanming ay makakahanap ng tulong. Maaari mo rin. Kahit na hindi makapasok ang mga kapatid na gang mula sa labas ng bayan para tumulong sa'yo, maaari kang magsimula sa bahay ko. Hindi ba't nakipag-ugnayan na ang pamilya Zhong sa pamilya Bai? Kung makipagsabuatan din ang pamilya Bai sa kanila, talagang tapos na tayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi papayag ang pamilya Bai. Bakit ang ibang 4 na pamilya ay may mga interes na nakatali? Kapag may tagumpay, lahat ay nagtatagumpay. Ngunit iba ang pamilya Bai. Kami ay mga bagong salta. Hindi kami malapit sa mga yon. Sa totoo lang, yung mga tao sa bahay ng Bai ay gustong-gusto na magulo ang lungsod. Hala, ang batang si Tan. Nangyari na ang masama sa amo natin. Anong nangyari sa tatay ko? Sabihin mo na agad. Inaresto siya ng mga tao sa opisina. Sabi nila, ginamit daw niya ang pera ng pawn shop nang walang pahintulot. Lumabag siya sa batas. Kahit ano pa, si Zhong Xueming ang gumawa niyan. Ngayon, pupuntahan ko na siya para patayin. Nasira ka na ba? Baka naghihintay lang si Zhong Xiao na pumasok ka sa estado para mamatay, pero pupunta pa rin. Bitawan mo ako, kalma ka. Halos mamatay na ako. Paano ka magpapakalma? Kung pupunta ka ngayon, hindi mo na siya maililigtas. Magpaplano tayo ng maaga. Maniwala ka sa akin. Naniniwala ako sa'yo. Ano ang gagawin natin? Hindi ko pwedeng panoorin na may masamang mangyari sa tatay ko. Ayon sa sinabi ko noon. Ngayon, makipag-ugnayan na sa pamilya Bai. Siguradong may paraan ng pamilya Bai para mailigtas ang tatay mo. Nahango mula sa kulungan. Tutu. Sigurado ka ba sa bagay na ito? Sa totoo lang, hindi ako masyadong sigurado. Ngayon, ako ang namumuno sa pamilya Bai, ang kapatid kong babae. Palagi kaming hindi magkasundo. Maaari ko lang kayong dalhin doon. Tingnan natin kung makakapagsalita kayo sa kanya.
Sa totoo lang, hindi ako sigurado. 把握不大。 Ngayon, ang pinuno ng pamilya Bai ay si ate ko. Palagi kaming may hindi pagkakaunawaan. Kailangan ko lang kayong dalhin doon. CJ. Una nating puntahan ang pamilya Bai. Kung ayaw makipagtulungan ng pamilya Bai, ako na mismo ang hahanap kay Gongshu. Pahiram siya sa akin ng 30 na kidlat para makalaya sa bilangguan. Narito na ang pangunahing base ng pamilya Bai, ang Siyam na Langit. Ito ang pinakamalaking lugar ng aliwan sa buong lungsod ng Itim na Puwersa. Parang isang mataas na Liliu Hotel. Lahat ng maiisip mo ay nandito. Isa lang itong lugar ng aliwan. Walang ganitong kalaking kapangyarihan, di ba? Hindi, dito talaga nagiging makapangyarihan ang pamilya Bai. Mahikayat sa mga mayayaman na pumunta rito para mamili. Sa hindi namamalayang paraan, makakalap ka na ng impormasyon tungkol sa Black Mansion. Kaya kailangan din nating mag-spend para makapasok. Tama, may 32 na palapag ang 9 heavens. Para makapasok, kailangan mag-recharge ng 500,000 para sa isang white card. Sa ganitong paraan, pwede ka lang maglaro sa 1 hanggang 5 DA floor. Kung gusto mong umakyat sa 20 DA floor, maranasan ang tunay na nakakaakit na lugar ng 9 heavens. Kailangan ng gold card. Kailangan mag-recharge ng 1 milyon. Ngunit kung nais makakuha ng impormasyon, kailangan pumunta sa tuktok na palapag. At ang presyong ito ang pinakamahal. Kailangan ng ganitong halaga. 5,500,000. Nabaliw ka ba? Kailangan mong mag-recharge ng 5 milyon para makuha ang black card. Kailangan mo ng black card para makakita sa ate ko sa itaas. Hindi mo ako tinutukso, di ba? Kakaaresto lang sa tatay ko. Naka-freeze ang lahat ng pera. Saan ako kukuha ng 5 milyon? Huwag kang mag-alala, nandito na kayo. Sigurado akong may paraan para makapasok kayo. Sa kabila ng lahat, isa rin akong tao ng Bai. Isang simpleng bagay lang yan. Sandali lang. Ginoong Bai. Kung talagang gusto niyong makita ang dalaga, may paraan. Anong ibig mong sabihin? Dapat alam mo ang mga patakaran ng Juchongchan. Baka maaari niyong isaalang-alang ang paglakad sa 3 hakbang ng Lotus Platform. Basta't makakaya ninyong tapusin ang 3 hakbang at umakyat sa Lotus Platform. Hindi ba't makikita niyo na si Bai Xiaoji? 3 hakbang ng Lotus Platform. Ano ang 3 hakbang ng Lotus Platform? Ito ay isang patakaran na itinakda mula pa sa simula ng Juchongchan. Ito ay upang bigyang daan ang mga may hiling sa pamilya Bai. Upang patunayan ang kanilang sinseridad. Kailangan lang umakyat sa 3 hakbang ng Lotus. Sa bawat hakbang, tatanggap ka ng 1 saksak. 3 hakbang ay kabuang 30 saksak. Kung makakalakad kang buo, bibigyan ka ng pagkakataong makipag-usap ng Siyam na Langit. Ngunit sa 30 saksak, halos walang makakatagal. Ang huling umakyat sa Lotus ay bumagsak na sa 2 hakbang. Nang ilabas siya, halos wala ng dugo. 血都快流干了。 Tama, medyo kawili-wili. 是有点意思。 Sige, ako na ang pupunta sa Lotus Platform. Hindi pwede, ito ay para iligtas ang tatay ko. Ano man ang mangyari, ako ang dapat pumunta sa Lotus Platform. Sa iyong lakas, tiyak na mamatay ka lang. 3 hakbang sa platform, ako lang ang makakagawa. Tandaan mo, ako ang boss mo. 是你老大。 Yung uwak na yon, 30 dolyares yan. 可是30刀啊！ Kapag tumama, talagang delikado. Lumaki ako sa labas ng bayan. Laging nakikisalamuha sa mga kidlat at mga nagbabago. Kailangan pa ba ang 30 dolyares na yan? Walang kailangan pang ipaliwanag. Sigurado na ako sa pag-alis na ito. Dahil nagpasya na akong umalis sa 3 hakbang na ito, aayusin ko na muna. Ayos na ang mga bagay ni Ginoong Zong. Naghahanda na yung batang uwak na umalis ng 3 hakbang. Maghintay ka lang at makikita mo ang magandang palabas. Ayos, ayos. 很好。 Maganda ang pagkakaayos mo sa bagay na ito. Ang mga bagay ni Ginoong Zong ay mga bagay ko rin. Kung hindi dahil sa'yo, paano naman ako umabot sa ganitong posisyon ngayon? Hahaha. Kawawa, wala na rin masyadong laman ang card ko. Palik, mag-top up ka ng 1 milyon mamaya. Salamat, Young Master Zong. 谢谢钟少。 Lenwe. Ngayon, mas relaxed ang mga mata ni Young Master Zong. Hayaan mong hulaan ko. Mukhang may solusyon na sa mga problema ng pamilya Zong. Maliit na bagay lang sa bahay. Hindi ko alam kung bakit nag-aalala si Bai Xiaoji. Hindi naman may tuturing na nag-aalala. Pero dahil matagal na akong nandito sa Siyam na Langit, nasanay na ako. Palagi na lang akong hindi makatiis na tumulong sa iba. Kung ganon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. May isang tao na tinatawag na uwak na hindi ko gusto. Gusto kong malaman, ano ang relasyon niya kay Ginoong Ju sa labas ng bayan? Hindi maibigay ng Juchongchan ang impormasyong ito. Medyo hindi ko maintindihan ang sinasabi ni Miss Bai. Dito sa inyo, may mga impormasyong hindi mabibili ng pera sa Juchongchan. Laban sa gilid ng espada sa langit na siyam, dumudugo. Naglilibot sa huling panahon na ito. Ang susi ay ang pagiging maingat. Paalala ni Zong siya sa'yo. May mga bagay na hindi mo pwedeng malaman. May mga daan na hindi pwedeng tahakin. Mas maganda pang huwag na lang itanong ang pangalan nila. Miss Bai, sa mga nakaraang taon, ang Siyam na Langit ay nasa ilalim ng madilim na bahay. Si Zong Jiake ay buong pusong sumusuporta, di ba? Hindi naman ito totoo. Dahil sa matagal na nating pagkakaibigan. Kahit kaunti lang, bigyan mo naman ako ng useful na impormasyon. Ang apelyido niya ay si Kong. Anong nangyayari? May tao sa babae para makipagkita sa'yo. Naghahanda sa baba para umakyat sa Lotus Platform. Pumunta sa Lotus Platform. Zong Xiao, mukhang ikaw ang nag-ayos nito, no?
Sabi ni Miss Bai, nagbibiro lang ako. Wala naman akong ganong kakayahan. Kung ganoon, sama-sama na lang tayo pumunta para tingnan. Ah. Bata, huling paalala ko sa'yo. Nakatayo ka sa lotus na ito. Ang buhay at kamatayan ay nasa iyong mga kamay. Handa ka na ba? Huwag nang mag-aksaya ng salita, simulan na. Sige, dalhin ang kutsilyo. Tingnan mo. May gustong lumakad ng 3 hakbang sa entablado. Grabe, totoo ba to? Sino bang may gustong mabuhay ng ganito katagal? Kung gusto mong mamatay, hindi naman ito ang paraan, di ba? Hey, huwag kang makisiksik. Mamang Uwak, makinig ka sa akin. Kung may mangyaring masama sa'yo, sasama ako sa'yo. Huwag kang mag-alala, hindi ako papayag na malugi. Kung gusto mong maghiganti, sabay tayong pupunta. Hindi pwedeng kulang tayo ng isa. Uwak. Kakayanin ko to, kuya. Sige pa. Huling isa 0 piso. Ako ang nakipaglaban sa 3 sunod-sunod na laban para sa kanya, di ba? Sugod na, lumaban ka sa akin. Hindi pwede to, Bei Gongzi. Umakyat na siya. Kailangan niyang mamatay o makumpleto ito. Walang patakaran na nagpapalit ng sakit para sa iba. Ang mga patakaran ng pamilya Bai ay para lamang sa mga estranghero. Kung gusto niyang umakyat at mamatay, hayaan na siyang gawin yon. Mas mabuti pa, hindi siya mag-aksaya ng oras. Nawawala ang dangal ng pamilya Bai. Miss, hindi kita kailangan tulungan. Mga ilang kutsilyo lang naman. Kaya ko pang tiisin hanggang huli. Sige, tumama ka na ng baril. Pwede kang hindi tulungan. Pero sasamahan kitang dalhin ang Lotus platform na ito. Kung mamatay tayo, sabay tayong mamamatay. Nakababa na ako ng 3 hakbang ngayon. Magkano, 3 piraso, sabay-sabay tayo magbayad. Para hindi na magulo. Napakaganda ng pagkakaibigan. Gusto kong makita kung gaano katibay ang buhay niyo dalawa. Ginoo Bai, mag-ingat sa huling round, tingnan ang taba. Hahaha. Nakakainis, paano hindi pa sila namatay sa 30 dolyar na ito? Talagang kamukha mo ang nanay mo. Parehong matigas ang ulo at bobo, hindi alam ang buhay at kamatayan. Huwag ka nang magpanggap dito. Matibay ang buhay ko. Hindi ako mamamatay, Jen. Babaeng matanda, anong ibig mong sabihin? Bakit mo kami tinutulungan na magpagaling? Kung malaman ng matandang babae na namatay ka rito, babalik na naman siya sa pag-aalala na ako ang nag-aalaga sa'yo. Dahil tapos na sila sa Lotus platform. Dalhin mo sila sa opisina ko. Si Bei Xiaoji. Talaga bang balak mong makipag-usap sa batang lalaki sa labas ng bayan? Ganito dapat tratuhin ng mga tao ng Bai ang mga bisita. Hindi mo na kailangang mag-alala, Zhong Xiao. Miss, sa totoo lang, iniisip din ni Zhong Xiao ang tungkol sa Jichongshan. Kailan ka ba nagkaroon ng karapatan na makialam dito? Miss, tama ang sinabi mo. Dapat tumahimik na ako. Manager Hugh. Hanggang ngayon, ilang taon ka nang kasama si Jichongshan? Miss Hugh, halos 8 taon na. Talagang nakakapagod ang 8 taon para sa'yo. Hindi naman nakakapagod, hindi naman. Malaki ang utang na loob ko sa pamilya Bai. Bata pa ako, hindi ko maibabalik. Yele, hindi ko maibabalik. Hindi ka ba magaling na magtrabaho? Nagsisinungaling sa likod. Nakikipagsabuatan sa iba. Kahit ang mga bisita mula sa Siyam na Langit ay naglakas loob na manghuthot. Ginoong Bai, hindi totoo, wala akong ginawang masama. Tapat ako sa Siyam na Langit, walang ibang iniisip. Sa katunayan, kasama ko na ito ng 8 taon. Hindi naman siguro. May mga bagay na hindi ko na kailangang ipaalam, Zhong Xiao. Dahil sa reputasyon ng pamilya Zhong, huwag nang ulitin ito. Pakiabot ang oras ng pag-alis, Zhong Xiao. Bai Sua. Bakit? Gusto mo bang maging kaaway ng Zhong family? Kaaway? Hindi ka pa ganun ng kalakas. Mas maganda kung ang matandang Zhong ang makipag-usap sa akin. Ikaw na masamang babae. Pasensya na. Kakatapos ko lang sa ilang bagay sa bahay. Pasensya na sa paghihintay. Uwak, ipakilala kita. Ito ang aking kapatid na babae. Siya rin ang kasalukuyang namumuno sa pamilya Bai, si Bai Shuang. Sino ang kapatid mo? Bawat araw, ikaw na lang ang nagdudulot sa akin ng gulo. Alam mo ba, ang natitirang 4 na pamilya sa Heifu Cheng ay nagkaisa na. At nakatuon sila sa inyo.
Bilang isang ginoo, dahil alam mo na ito, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Dumating kami upang makipagtulungan sa pamilya Bai. Makipagtulungan sa 4 na pamilya. Ang hindi pagtugon ng pamilya Bai ay para lang bigyan ka ng respeto. Bakit kailangan ko pang pumasok sa gulo na ito? Tita, matanda ka na ba? Naligaw na sa katinuan. Hindi mo nakikita ang malaking pagkakataon na ito. Basta manalo lang tayo. Ang pamilya Bai ay magiging pinakamakapangyarihang pamilya sa Black Mansion. Matagal nang nakabaon ang 4 na pangunahing pamilya sa Black Mansion. Akala mo ba ganun kasimple ang bagay? Kahit ang utak mo na baboy, pwedeng maging pinuno. Ikaw, matandang mangkukulam. Miss, basta magawa mong iligtas ang ama ko. Matitiyak kong babagsak ang ibang 4 na pamilya. Oh, ikaw yung nakulong sa opisina, ang may-ari ng pawn shop. Anak ni Han Shuangming. Tama, may hawak na libro ang tatay ko. Lahat ng mga iligal na negosyo ng 4 na pamilya sa mga nakaraang taon, walang nakaligtaan. Nandyan lahat yan. Medyo interessant ito. Ate, pumayag ka ng tumulong sa amin. Bakit nagmamadali? Napakalaking bagay nito. Kailangan ko pang mag-isip. Dalhin mo sila, Xiao Hua, sa guest room para magpahinga. Maghanda pa ng ilang malilinis na damit. Sila, dito kayo pakiupo. Han, tingnan mo sa ibaba. Parang may mali yata. Anong mali doon? Hindi naman sila mga nagbebenta lang ng almusal. Anak, tanga ka ba? Nakita mo na bang may suot ng suit at necktie ang may-ari ng backshop? At yung kulay dilaw na buhok. Ito na ang pang-5 beses na niyang pumunta sa convenience store para bumili ng beer. Mukhang. Akala nila na nakipagsabuatan tayo sa White Family. Hindi ko inasahan yon. Si Bei Shuang ay tiyak. Sa mga taon na ito. Ngayon, mukhang mahihila ako ng mga batang ito sa putikan. Mukhang. Tama ang desisyon na hanapin ang pamilya Bai. Dahil nakatutok na sila sa pamilya Bai. Wala nang dahilan para umatras ang pamilya Bai sa pagkakataong ito. Kailangan nating manalo. At kailangan nating manalo ng tuluyan. Una, kailangan nating protektahan si Tan Shuangming. Gamitin ang ebidensyang nasa kamay niya laban sa pamilya Zong. Ang ibig mong sabihin ay delikado ang tatay ko ngayon. Eh ano pa ba? Akala mo ba hindi alam ng pamilya Zong? May mga bagay ba ang tatay mo sa kamay niya? Miss Bai, kailangan mong maghanap ng paraan para iligtas ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala, naayos ko na ang lahat. Dahil gusto ng pamilya Zong na gamitin ang kapangyarihan ng mga otoridad. Sige, gagawin natin ang gusto nila. Sa araw ng paglilitis, bigla na lang natin siyang atakihin. Ate, hindi ba't may iba pang tao mula sa 3 pamilya? Talagang bobo ka. Sino ang magtatangkang makisama sa pamilya Zong? Umaasa lang sila sa katayuan ni Ginoong Zong. Wala na ang mga pribilehyo. Sino pa ang maglilingkod sa kanya? Pero kung talagang may mga taong walang takot na handang kumilos, sama-sama na nating lipulin. Matigas ang buto ng matandang ito. Saan mo itinago ang libro ng mga account? Mukhang maganda ang ginagawa ng anak ko sa labas. Ikaw, matanda ka. Mukhang sawa ka na sa buhay. Haha. Nakuha ko na, di ba? Kung hindi dahil sa mga tao ng pamilya Zong na nagkamali, hindi sana kayo nandito para harapin ako. Kapatid, mas mabuting patayin na lang siya. Hindi pwede kapag namatay ang matandang ito. Tiyak na ilalabas ng pamilya niya ang mga libro ng utang. Ano ang gagawin natin? Masyadong matigas ang bibig ng matandang ito. Matigas ang ulo. Unang babaliin ang ilang buto niya. Tingnan natin kung magpapakaharden pa siya. Kahit 3 araw pa. May oras tayo para magtiis at magpasakit sa kanya. Hoy, mag-ingat kayo sa ingay. May kinakain pa ako. Deputy Director. Bakit ka nandito? Wala, dumaan lang ako para tingnan ang trabaho ng sangay. Kasama na rin ang isang bilanggo. Itong taong ito ay nagnakaw sa isang bangko kanina. Ilagay siya sa detention room 3. Room 3, bakit kailangan ko pang ulitin? Saklap. Si Xiao Hui. Hindi ba't sinabi na bawal pumasok sa kwarto ng detensyon sa ika-3? Nandito ka, Nunuje, anong ginagawa mo rito? Nunuje, abala kami dito. Magsimula ka na lang sa kabila. Susubukan naming huwag ka maabala. Kung may kaunting talino ka, mas mabuti nang magpaliwanag ka agad. Pagdating ng oras, si Nunuje ang kikilos. Hindi na lang ito basta pagputol ng ilang buto. Sobra na ba ang ginawa ninyo? Ah, sobra na. Naku, kapatid, pakiusap, patawarin mo ako. Nagkamali ako, hindi ko na ulitin. Hindi ko na ulitin. Pakiusap, huwag mo na akong saktan. Tama ba si Tan Shuangming? Huwag kang mag-alala. Ako ay ipinadala ng pamilya Bai para tulungan ka. Pamilya Bai. Yung anak ko ay nakipag-ugnayan sa pamilya Bai. Ito ang plano na ibinigay ni Miss Bai sa'yo. Tingnan mong mabuti bawat salita. Talaga bang kailangan nating gawing ganito kalaki ang usapan? Wala nang paraan pabalik ngayon. Hindi sila ang mamatay. Kundi tayo ang mamamatay.
Malapit nang magbukas ang sesyon ng Xuanming. 待会儿就开堂了。 Nagawa mo bang tanungin ang talaan? 来没有？ Sabi ni Uncle si wala pa. 3 araw na ang lumipas. Hindi pa rin mabuksan ang bibig ng isang matandang tao. Hindi ko akalain. Yung babae na pinapangarap ni Baishu ay nagpadala ng alipin para bantayan siya. Lahat ng tao ko ay nasira na. Nilalaunch na ang mga alipin ng kamatayan. Mukhang determinado na ang pamilya Bai na makipag-away sa atin. Mag-alala ka, Uncle. Nabuntis ko na ang testigo. Sa oras na yon, lahat ng mga paratang kay Tan Xuangming ay tiyak na mapapatunayan. Maaari mo siyang hatulan ng kamatayan kaagad. Iyan ano ang silbi ng kanilang mga talaan? Gagawin natin siyang patay na walang saksi. Mabuti yan, magandang ideya. Nakaayos na ba ang mga tao mula sa 3 iba pang pamilya? Sa panig ng pamilya Lan, nakaayos na ang daan-daang tao sa katabing bar. Maari silang pumasok anumang oras. Sabi ni Zoe at ng pamilya Pang, darating sila mamaya. Malamang narinig na ng 2 matandang fox na ito ang balita. Baka hindi na sila dumating. Kaya dagdagan mo pa ng 300 tao mula sa pamilya Zong. Maghintay sa labas ng opisina. Dagdagan pa ng mga mamamatay tao mula sa aking pamilya. Dapat ay walang problema. Kailangan ba talagang ganito? Pumasok ang pamilya Bai sa gulo. Siguradong may mga susunod na hakbang. Kaya't kailangan tayong maging handa. Kahit sino pa man sa pamilya Bai o mga uwak. Basta't sila'y kumilos. Walang sinuman ang makakalabas ng buhay ngayon. Salamat sa panunood ng Hey Fury. Nandito tayo ngayon sa City South Office. Ngayon, ang tagapangasiwa ng pawn shop na si Tan Xuangming ay sangkot sa pagnanakaw ng pondo ng gobyerno. Sa kaso ng panlilinlang at suhol. Malapit nang magbukas ang korte. Ayon sa impormasyon, bago pa man ilantad ang kaso, may mga balita na nahawak ni Tan Xuangming ang mga itim na talaan ng 4 na pangunahing pamilya sa Black Mansion. Karaniwang iniisip ng labas na ang kanyang pagkakahuli ay malamang na may kinalaman sa aklat na ito. Sino ang nagpasok sa inyo dito? Ito ay isang malaking kaso sa lungsod. Lahat ng hindi kinakailangang tao, umalis kayo. Akala mo ba ay sa inyo ang opisina na ito? Hindi na pwedeng makita ng mga tao ng Hei Fu Cheng. Tahimik, ngayon ay itataas na ang hukuman. Dalhin ang akusadong si Tan Xuangming. 双明， Lumuhod ka sa harap ng hukuman. Han Xuangming bilang tagapangasiwa ng bangko. Alam mo ba ang iyong mga kasalanan? Ginoo, ako si Tan Xuangming, nagtrabaho sa bangko ng 30 taon. Lahat ng aking mga transaksyon ay malinaw at tapat. Sinasabi nilang ako'y tumanggap ng suhol at nag-angkat ng pondo. Malinaw na may ibang tao na nag-aakusa sa akin. Ikaw ang nagpasikat ng kasinungalingan, saksi ka. Ginoo, ako si Liu Dehao, ang ikalawang tagapangasiwa ng bangko. Nakita ko mismo na tumanggap siya ng suhol. Ginoo, ako si Son, ang katulong sa accounting ng bangko. Tan Xuangzhen. Ginamit niya ang pondo ng publiko, lahat ng account ay peke, pinagawa ko. Mayroon pa akong kontratang pininturahan ni Tan Xuangming. Narito ang saksi at ebidensya ni Tan Xuangming. Mayroon ka pang gustong sabihin? Ginoo, mayroon din akong mga saksi at ebidensya. Maaari kong patunayan na wala akong kasalanan. Saan man, kung magtatangkang mandaya sa akin, dadagdagan ng parusa. Nasa akin ito. Nasa aklat na ito. Nakaitala ang 4 na pangunahing pamilya ng itim na lungsod. Lahat ng mga itim na aklat sa mga nakaraang taon. Kabilang ang smuggling, pagbili ng posisyon, at pagpatay sa mga saksi. Bawat isa sa mga ito ay may pirma ni Zong Xuanming, ang batang ginoo. Mga kaibigan sa madla, mayroong malaking pagbabago sa eksena. Ang testigo ni Tan Xuangming ay nag-claim na may hawak na ebidensya ng krimen ng 4 na pangunahing pamilya. May pirma ng tagapagmana ng pamilya Zong. Baka ito ay gawa ng 4 na malalaking pamilya. Hindi nakakapagtaka na sobrang nag-aalala si Zong Xiao. Huwag nang magsalita, hindi natin sila kayang labanan. Mahalaga ang buhay. Huwag kayong makinig sa kanyang mga kalokohan. Peke ang aklat na ito. Walang dapat ipag-alala. Totoo ba ito? Makikita ng lahat kung totoo. Baka ikaw ay may ginagawang masama at nag-aalala. Mga kaibigan sa madla, may malaking pagbabago na naganap dito. Saksi ni Han Xuangming ay nagulat na may hawak na ebidensya ng krimen ng 4 na pangunahing pamilya. At pati na rin ang pirma ng tagapagmana ng pamilya Zong. Hindi pa kailanman pumirma ng ganitong bagay. Gumagawa ba ang pamilya namin ng ganitong bagay? Paano namin maaaring iwan ang pirma? Oh, narinig nyo ba? Sabi niya na ang pamilya namin ang gumagawa ng ganitong bagay. Paano namin maaaring iwan ang pirma? Inamin niya mismo. Ginoo, ano po ang ibig sabihin ng sinabi niyo kanina? Kinikilala mo ba na talagang kasangkot ang pamilya Zong sa mga iligal na aktibidad? Ginoong Zong, maaari mo bang ipaliwanag? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko ay kung talagang ginawa ng pamilya Zong ang ganitong bagay, paano sila magkakaroon ng pirma? Ang sinasabi ko ay kung paano mo ipapaliwanag ang pera sa account mo? Ayon sa aming investigasyon, lahat ng transaksyon sa account mo, kasabay ng mga itim na tala sa ledger na ito, kada isa ay pwedeng itugma.
Hindi pwedeng mangyari, imposible talaga. 不可能！ Ibigay mo sa akin lahat. Tahimik dahil may mga bagong ebidensya. Ipakita mo na ang talaan ng account. Ako na ang mag-imbestiga ng patas. Muling pagsusuri sa ikatlong araw. Mag-imbestiga ng patas. Nasa iyo na ang talaan ng account. Pagdating ng panahon, magpapalit ka ng sanggol. Dagdag pa ang pagpatay at pagtatakip. Sa huli, ang pagbuwag sa sarili at pagkawala ay talagang hindi na maipaliwanag. Matapang ka pa palang magduda sa akin. 怀疑本官， Ako ang nagdududa sa iyo. Akala mo ba sa talaang ito? May lamang-lamang na itim na tala si Zong Xuemin. Nang random na kuhanin ang isang pahina. Pasensya na. At ang pagiging bastos mo, Zong Renwei. 放肆！ Sa harap ng korte, minsan pa, siniraan ang Black Mansion City. Tawagin ang mga opisyal. 来人， Kunin niyo silang tatlo, may utos. 给我拿下！ Kumakain ang mga suplay mula sa Black Mansion City. Ngunit itinuturing ng mga asong bulok ng pamilya Zong. Mamatay kayo. May napatay, tumakbo na. Huwag mag-atubiling tumakbo, baka hindi na tayo makaalis. Boss, ito ay pangunahing balita. Kung makuha natin ito sa video, yayaman tayo. Yayaman ng anong bagay. Anong oras na ba? May pagkakataon bang makuha ito at makaligtas? Han Xiao, ikaw na ang bahala sa iyong ama at kay Miss Bai. Kami na ang bahala dito ni Xiao Bai. Sobrang nakakaasar. Gusto na lang ng tiyuhin na ito na umalis ng ganun-ganun na lang. Huwag nang maghintay, ipatawag ang lahat at patayin ang mga ito. Patayin sila ng mga uwak. Walang dapat makaligtas na yon. Hindi ko akalain na may konting utak ang pamilya Zong. Kung hindi dahil sa maagang paghahanda, baka nandito na ako sa dulo ngayon. Bumulot si Xiao Tan. Makinig kayong lahat. Ang laban ngayon ay pagkakataon nyo para makatulong sa pamilya Bai. Aking gagantimpalaan ang mga nagtagumpay. Patayin ang isang tao mula sa pamilya Zong. Gagantimpalaan ng pamilya Bai ng 100,000. 100,000 bawat isa. Sugod mga kapatid. Miss, yung sinabi mo kanina na papatayin ang isang tao mula sa Zong family, 50,000 ang pabuya. Pwede rin ba akong sumali? Siyempre. Pero ang presyo kapag si Tan ang gagamit ay iba, kailangang ay quote ulit. Haha. Basta may meron ka, okay na. Ah, mga sundalong emperador, maghiwa-hiwalay na. Maliwanag na handa na ang pamilya ni Zong Xiaobai. Umalis ka na. Kung hindi, huli na ang lahat. Kaya't magpakatatag ka. Babalik ako agad para tumawag ng tulong. Walang sinuman sa pamilya Bai ang makakaligtas. Ugar, bilisan mo at habulin sila. Sige, ako na ang bahala dito kay Zong Xiao. Hindi ganoon kadali ang makipaglaban sa kanya na may antas na 2 bituin. Matagal ko nang gustong makilala ang disipulo ni Sui. Sige, umalis ka na. Huwag nang magpatumpik-tumpik. Huwag kang magmalaki. Matagal ko nang narinig na napakahusay ng sandata ng pamilya Bai. Hindi ko alam kung gaano karami ang nais mong matutunan. Subukan mo at malalaman mo. Na. Si Lao Wang. Mukhang nagkaroon na ng labanan sa bahay ni Zong. Dapat ba tayong umalis na rin? Bakit ka nagmamadali? May 300 na mga patay na sundalo pa sa bahay ni Zong. Kahit saan tayo pumunta, para lang tayong magpapanggap. Ayos lang kung may sisihin mula sa itaas. Sasabihin ko lang ayon sa sinabi mo. Huwag mong kalimutan ang usapan natin pagdating ng panahon. Nagsimula na ang gulo sa bahay ng mga kapatid. Kunin niyo na ang mga armas niyo. Ang bilis ng pagbabago mo, ha? Hoy, sandali, hintayin mo ako. Anong nangyayari? May nakabaong palaso ng bomba. Ah, huwag mo akong patayin. 不要杀我！ Huwag mo akong patayin. Wala akong anuman. Gumawa ka na. Huwag nang sayangin ang oras sa taong ito. Hindi mo ba gustong gumanti para kay Hualima? 仇你不想报了吗？ May oras ka pang makapunta sa korte. Sa ganitong kakayahan mo, naglakas loob ka pang makipagtalo sa akin. Ang paraan ng espada ng bundok at ilog ay pumutol sa ilog. Unang antas ng paraan ng espada ng puting damit. Walang dumi ang puting damit. Kahit ilang beses pa, pareho lang. Ang agwat sa pagitan natin ay hindi mapapunan ng matigas na dila. Parang pangangati lang ito. Hindi pa kita masaktan, lolo mo. Mukhang gusto mong bigyan ng oras ang uwak, ano? Huwag mag-alala, mamamatay ka agad. At saka, ipadadala ko ang uwak sa kabilang buhay. Ikalawang antas ng Sui's Word Technique. Walang bisa ang Sui. Ah, ang kamay ko. Huahua Sini. Kayo lahat ay mamamatay.
Ikaw, hayop ka. Ikaw ang nakakita ng namatay. Huling anyo ng sandata ng bundok at ilog. Magkasama ang liwanag ng bundok at ilog. Sumpa, walang kasalanan si Suyezi. Kung papatayin mo ako, hindi kayo palalampasin ng guro ko. Babantayan niya ang aking paghihiganti. Isipin mong mabuti. Ang master ko ay isang dalubhasa sa 8 absolutes. Parang dinudurog niya lang ang insekto kapag pinapatay ka. Ngayon mo lang nalaman ang magsumamo. Huli na, hindi ba? Hindi mo ako pwedeng patayin, ako. Fahua 4, nakita mo ba? 你看到了吗？ Pinaghiganti kita. Pasensya na, Fahua 4. 对不起， Namatay si Huasi para iligtas ako. Kahit nawala si Huasi, tumutulong pa rin siya kay Huawu na maghiganti. Ngayon, si Zhong Swimming na lang ang kulang. Hinahabol na siya ng uwak. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon niya roon. Huasan, kailangan na nating hanapin ang uwak. 找乌鸦。 Uwak, Tito Bay. 白叔啊， Hintayin mo akong bumalik na may tulong. Kailangan kayong mamatay. Sino-sino sila? Nandito si Zhong Xiao. 钟少， Maayos nating mababayaran ang utang natin ngayon. 好算算。 Boss, naghahanda na ako para mag-live. 直播。 Yung ganitong matindi na laban, 决斗， siguradong lalago ang fans natin. Boss, hindi ka ba natatakot mamatay? Bodong-bodong ka ba o nagkukunwari ka lang? Ano na ang sitwasyon ngayon? 现在是什么情况？ Ito ay isang magandang pagkakataon para yumaman. Boss, mula ngayon, ikaw lang ang pinapahalagahan ko. Ay, hindi na ako makikipag-usap sa iyo ng matagal. Nagsimula na ang live stream. Pakisabay na lang sa akin. Magandang araw sa lahat, ito ang Demon King. Ngayon ay malapit nang magsimula. Ang King of Fighters na puno ng hamon. Una sa kaliwa ay si Zhong Xuanming, ang panganay ng pamilya Zhong. Hawak niya ang kanilang pamana na sining ng pamilya. Ano nga ba ang sining ng kanilang pamilya? Hindi ko rin alam ah. Ay, Feng Jin Kugushu. Ang teknik na ito ay tumutok sa 36 na pangunahing kasukasuan sa katawan. Isang kuha, isang ikot. Ang litid ay mawawala sa lugar. Isang baluktot, isang pagkabasag ng buto ay lumihis. Hindi maikakailan na nakakatakot ito. Ah, kapag tinamaan ka ng isang suntok ni Zhu Xiao, hindi ba't agad na masisira ang braso at binti? Tama, pero nakatayo sa harap niya ang tagapagmana ng sinaunang sining ng pakikipaglaban na si Uyang. Ayon sa mga datos, gumagawa siya ng mga galaw sa pangkatang ehersisyo na kilala sa buong Black Tiger City. Kabilang dito ang mga pag-uunat at mga galaw ng pagtaas ng dibdib. Ang mga galaw sa pagtaas ng binti at iba pang malupit na teknik. Lalo na tumutugma ito sa batas ng kalikasan. Pagsalungat at pagbabalik. Sino ba talaga ang mas magaling, ang matibay na puwersa o ang nakaupo? Mas mahusay pa rin ang broadcast exercise. Abangan natin ang resulta. Raven, hindi kita pinuntahan para mag-away. Pero ikaw pa ang nakasali sa usapan ko. Zhong Xuanming, sinaktan mo ang aking amang espiritu. Patayin mo si Huawu. Sa utang na dugo na ito, kahit mamatay na ako, gugustuhin kong isama ka sa paglilibing. Hahaha, sa hitsura mo ngayon. Gusto mo pang makasama akong mamatay? Mas mabuti pang ako na lang ang maghatid sa iyo sa daan. Mga ginoo at ginang, ang isang sipa ni Zhong Xiao ay napakalakas. Napaalis ang uwak. Hindi ba't ang mga ehersisyo ay talagang hindi makakatapat sa paghihiwalay ng buto? Tumayo ang uwak. Kaya pa niyang lumaban. Paano siya hindi makayanan ito sa aking mga kamay? Wala bang lakas na makayanan ang 3 round? Huwag nang magpaligoy-ligoy, ikaw ang mamamatay ngayon. 一定是你。 Mga ginoo at ginang. Ngayon, ang larangan ng labanan ay napapalibutan ng usok. Ano nga ba ang nangyayari? Ano yon? Ano yon, boss? Magsalita ka na. Sikat na to. Hindi ko rin alam kung anong sasabihin. Ito, basahin mo to. Pira-pirasong labanan sa langit. Huwag mo nang isipin yan. Sabihin na ninyo mga manonood. Kahit na ang usok at alikabok ay nakaharang sa paningin. Pero ang aming Magic King Aye ay nakapag-analisa na ng laban. Nagliyab na maliit na apoy, hindi. Ang uwak ay nakataas ang kaliwang kamay sa isang bughaw na apoy. Sa kanan naman ay may nakapalibot na isang purple na apoy. Ang dalawang apoy ay unti-unting lumalapit. Isang bahagyang nakakatakot na alon ng enerhiya. Ang umuusbong mula rito. Ito na ang sinasabing apoy ng demonyo sa lungsod ng mga alamat. Ganito nga. Hindi ko na alam kung ano ang sinasabi ko. Ay nako, huwag nang mag-isip ng masyado. Magsimula na tayo. Harapin ang apoy ng lotus na kasing liwanag ng araw mula sa uwak. Gumamit ng isang galaw si Dong Xiao. Darating na ba si Guang Yaoyin? Ito na ang oras ng desisyon. Walang problema, mayroon pa akong. Pagkatapos ng laban, umugol si Zhong Xiao. Diretso siyang bumagsak sa mga bisig ng uwak. Sa mga sandaling iyon, malabo ang kanyang mga mata. Bahagyang nakabuka ang mga labi.
Parang naghihintay sa halik ng uwak. Sama-sama tayong manood ng ulan ng mga bituin. Walang anuman, ituloy mo lang ang pagbabasa. Ang mga mata ng uwak ay puno ng damdamin. Nakaharap sa nag-aalab na mga mata ni Zhong Xiao. Para bang sa sandaling ito, ang hangin ay naglalabas ng amoy ng hormone. Supervisor, hindi tama ang sitwasyong ito. Tingnan mo ang langit. Ito ay isang dragon. Ano ba yan? Tumakbo ka na, kung hindi talagang magkakaproblema tayo. Pagbubukas ng dugo, pagwasak na suntok. Sa wakas, inilabas mo na ang baraha mo. Iyan pinatibay ang Swanming Realm. Kasanayan ay nag-activate, ang mga bituin ay umikot. Hindi ka makapaniwala, lumaki ka na. Mukhang maayos ang pagkakaalaga sa iyo ni Lao Jiu. Sino ka? Bakit ka nagtatago sa akin? Isang matandang kaibigan mo. Noon, niyayakap pa kita. Ikaw si Uncle He. Nabalitaan ko kay Jushu na tungkol sa'yo. Noong mamatay ako noon, iniwan ko ang isang hibla ng aking espiritu sa kwintas na yon. Para kapag nakaharap ka sa panganib ng buhay at kamatayan, matulungan kita. Ngayon na nakikipaglaban ka sa laban na ito. Ngayon ang tamang panahon na ako'y lumitaw. Tumayo ka na, tutulungan pa kita sa huling pagkakataon. Anong nangyayari? Ano yon? Sinasabi ko na, Zhong Xuanming. Ang dugo ng flower dance ay kailangang bayaran ng iyong buhay. Gamit ang aking laman at dugo bilang hantungan, at ang aking kaluluwa bilang tagapamagitan. Lumulutang na parang crane sa kalangitan. Ang langit at lupa ay isa ang hangin. Mga bagay na naguguluhan. Hindi ako naniniwala na kaya mong talunin ako. Ipinagana ang kakayahan, nagbago ang takbo ng mga bituin. Lahat ng bangungot ay walang laman lamang. Sino ang gumugol ng oras sa lungsod? Sabi mo, masyado ng huli. Anak. Sa hinaharap, nasa iyo na ang daan na tatahakin mo. Sige lang. Ikaw ang hinaharap ng Dragon Kingdom. Magsisimula na ang seremonya ng paggising ng base ngayon. Ano na ang paghahanda mo? Talagang nakakatawa. Kailangan ko pa bang maghanda sa ganitong talento? Tingnan mo, may uwak. Dumating na ang uwak. Huwag mo akong harangan. Pakita mo sa akin kung ano ang nangyayari dyan. Bakit ang dami nilang tao? Uwak. Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang uwak? Grabe, hindi mo pa rin alam yon. Isang buwan ang nakalipas, nakipaglaban si Uwak sa White Family laban sa 4 na malalaking pamilya. Sa kabila ng malubhang sugat na tinamo niya, isang galaw, natalo ang panganay ng pamilya Zhong na si Zhong Xuanming. Yung laban na yon ay live na naipakita. Ganun ba kaastig ang laban? Nasa West Street ako noon, naglalaro ng video game, kaya hindi ko napanood. Hindi mo man lang ito napanood. Pagkatapos ng laban na yon, diretso nang tinanggal ang pamilya Zhong sa Haifu City. Ang ibang 3 paunahing pamilya ay labis na naapektuhan din. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makabawi. Sobrang galing naman. Sige na, hindi na kita kakausapin. Kailangan ko na ring hanapin si Crow para humingi ng pirma. Hintayin mo ako, gusto ko rin ng isa. Ayos, finally nakapasok na ako. Crow, masikat ka na ngayon kaysa sa mga malaking bituin. Ayoko namang maging anuman na bituin. Ngunit hindi ko akalain na napakaraming tao ang darating. Ang seremonya ng paggising ay isang beses sa isang taon. Lahat ng mga kabataan sa Black City na nasa tamang edad ay darating. Ngunit sa taong ito, talagang napakaraming tao. Baka lahat sila ay para sa uwak. Maaari mo bang manahimik? Ngunit sa totoo lang, naghanda na ba kayo? Ano na ang naisip mo? Seremonya ng paggising. Hindi ito biro-biro. Kung mabigo sa paggising, pwedeng mamatay. Kung mamatay, mamatay na. Kung hindi ako magiging tagapaggising, yung mga tiyuhin ng pamilya Bai, baka ituring lang akong walang silbi na anak sa labas. Mas mainam pang mamatay na lang ng walang kwenta, kaysa maghintay na lang ng walang kwenta. Sa totoo lang, hindi rin ako natatakot. Simula nang makulong ang tatay ko noong huli, naintindihan ko ang isang bagay. Anong silbi ng pera? Sabi nila, papatayin ka lang nila kung gusto nila. Wala ka ng karapatang makalaban. Sa mundong ito, tanging lakas lang ang may saysay. Kaya hindi nakapagtataka na nandito ka rin. Ikaw, Crow. Hindi ka pa fully gumaling. Baka masyadong delikado ito. Wala ng oras. Kailangan nating maging ganap na nagigising agad. Para mapalakas ang ating kakayahan. Makakatulong lang ito sa aking ama. Kahit si Uncle Jushu ay sobrang galing na. May makakapahirap pa ba sa iyong ama? Ang aking ama ay mula sa Longguo at Sakura Koko. Pinagsamang hinahanap ng 3 pangunahing bansa sa West Ba. Pinakamataas na target na kriminal ang Naya. Mag-ingay tayong lahat. Taunang seremonya ng mga nagigising sa Black Axe City. Magsisimula na. Ako si Zhao Wuji, ang namamahala sa seremonya ng paggising. Bago magsimula ang seremonya, nais ko munang ipaalala sa lahat.
Ang seremonya ng paggising ay may napakataas na panganib. Kaya kung makaramdam ng hindi komportable, mangyaring agad na itaas ang kamay upang ipakita na itigil ang seremonya. Ngunit sa sandaling magtagumpay ang paggising, gugisingin nito ang espiritu sa loob mo. Magbibigay ito ng malaking pag-angat ng lakas. Nais kong ibalita sa inyo ang isang magandang balita. Sino mang magigising ngayong araw na ito ng natural na uri o pagbabago, ay magiging bahagi ng Black Feather Legion. Sa espesyal na pagtanggap, kung magigising ka ng mythic na uri ng supernatural, may pagkakataon kang mapadala sa kabisera. Mula ngayon, magtatagumpay ka. Sige, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Magsisimula na ang seremonya ng paggising. Lumapit ng paisa-isa para sa pagsusuri. Magsimula ka. Sana'y pagpalain ng Diyos. Dapat ay magtagumpay ka sa paggising. Espiritu ng higanteng oso ng pagbabago. Ayos, nagtagumpay akong magising. Malapit na akong maging bahagi ng Black Feather Legion. Ang tagumpay sa paggising ay simula pa lamang. Huwag masyadong maaga magalak. Sa wakas, ako na. Wow, nakapagising ako ng isang water spirit na may suporta. Ito ay medyo malakas din. Pakiusap, maghanda ang susunod na estudyante. Narito na si Han. Mag-relax ka, hindi mo kailangang maging sobrang tensyonado. Sino ang tensyonado? Ito ay dahil sa hindi ko mapigilang kasabikan. Pare, nakaranas na rin ako ng mga bagyo sa buhay. Pakiusap, basta't makaligtas lang ako, ayos na. Maliban sa maging isang palaka o hamster, kaya kong tanggapin ang iba. Ang espiritu ng puting lobo na nagbago. Marunong mag-atake at magdepensa. Hindi bad. Ay. Hindi pa pala ako namatay. Kumusta ang aking espiritu ng puting lobo? Ang ganda, di ba? Anong ganda? Isa lang namang aso yon eh. Ikaw ang aso. Gusto kong makita kung ano ang kaya mong gisingin. Sana makuha mo ang iyong dangal sa pagkakataong ito. Patahimikin ang mga taong nanlait sa akin. Kaluluwa ng mitolohiyang apoy na Phoenix. Mayroon palang nagising na mula sa mitolohiyang pamilya Bai. Diyos ko! Nakita ko ng personal ang nagising mula sa mitolohiya. Naalala ko ang isang mitolohiyang uri mula sa Black Mansion City. Si Zhong Suming pa nga. Hindi ko akalain na may isa ring lumabas mula sa Bai family. Ngayon, hindi na ito basta-basta. Isang ibong apoy lang naman. Tingnan mo ang kanilang mga reaksyon, parang sobrang nag-aalala. Magpanggap ka na lang. Ito ay isang napaka-espesyal na mitolohiyang uri. Huwag sabihin na nagising na. Mahirap para sa karaniwang tao na makakita nito kahit isang beses sa buhay. Ganoon ba? Sige, mag-relax ka. Mula ngayon, ako na ang bahala sa'yo kahit na medyo nahihirapan. Susunod na dapat ako. Akyat na ang uwak. Hindi naman siya masyadong malaki, di ba? Ito ay talagang nanalo sa kakaibang si Zhong Xiao. Bakit parang hindi siya kinakabahan kahit kaunti? Kailan ba naging kinakabahan ang taong ito? Imposible, wala pa siyang kakayahang magising. Anong nangyayari? Bakit walang reaksyon? Ang mga uwak na ganito, hindi man lang makalapit sa threshold ng pagkamalay. Sobrang hindi ka pani-paniwala ito. Huwag, bitawan mo na. Bitawan mo kundi mamamatay ka. Imposible, ang dahilan ko sa pagpunta sa Hei Fu Cheng ay para maging isang awakener. Kahit mamatay, gusto kong mamatay sa entablado.